Mateo, ang henyo. Credit to the author. M541 hanggang 50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hindi rin inakala ni Mateo na ganoon kamapilit si Yanjin para maglakas loob na makipag-away kay Levi. Hinawakan din ni Yanjin ang kahinaan ni Levi, kaya medyo nahirapan si Levi na gawin ang mga bagay-bagay. Ang banal na pandama ni Mateo ay gumalaw at nagpadala ng kanyang boses kay Levi. Nakita ni Yanjin ang sitwasyon at alam niyang ang dalawa ay naghahatid ng mga tinig sa pamamagitan ng banal na pandama. Hindi sinasadyang kumabog ang kanyang puso. Pero, sa pangalawang pag-iisip, hanggat hindi nangangahas si Jonathan na ihayag ang formula, ang kanyang mga salita ay walang kahinaan na magagamit. At kung manggahas si Jonathan na ipaalam ang recipe, kahit na mawalan siya ng reputasyon, wala ring paraan si Jonathan na monopolyahin ang Immortal Remembrance Jade Brew. Malaki ang magiging pagkalugi sa pagitan nito. Sa puntong ito, kahit na makapinsala ito sa iba ng walang benepisyo, kailangan pa rin niyang magpatuloy. Kahit hiniling niya na lang natanggapin ang insultong ito, hindi niya magawa. Pero hindi alam kung bakit, ang binata sa tabi ni Levi ay patuloy na nagbibigay sa kanya ng isang hindi maintindihang pakiramdam. Nang marinig ang boses ni Mateo, unti-unting nagliwanag ang mga mata ni Levi. Nang tumingin kay Yanjin, sinabi niya sa mapang itong paraan, sabi mo pinahusay mo ang formula ng Immortal Remembrance Jade Brew. Kung gayon, alam mo ba kung ano ang kulang sa iyong formula, na nagresulta sa lasa na mas mababa kaysa sa ginawa ni Jonathan? Natigilan si Yanjin. Agad niyang sinabi ng may malamig na ngiti, narinig mo ba ang ibig sabihin ng matandang hal, alam mo ba talaga ang recipe ko? Inaamin mo. Ang lahat ng walang pamimilit. Agad na nagdulot ng kaguluhan ang mga sinabi ni Yanjin. Gaya ng sinabi ni Yanjin, hindi ba't inamin na ni Levi ang lahat ng hindi pipilit? Ang formula ni Yanjin, siya lang mismo ang nakakaalam. Paano nalaman ni Levi kung ano ang kulang sa recipe ni Yanjin? Sa pagitan ni Levi at Jonathan, tiyak na mayroong isang taong nangopya ng formula ni Yanjin. At sa kanilang dalawa, natural lang na iisipin ng lahat na si Jonathan ang may gawa nito, at si Levi ay humakbang lamang upang ipagtanggol si Jonathan dahil sa mukha ni Mateo. Hindi nagulat o natarante si Levi habang malamig niyang sinabi, tama. Noong nakaraan, noong pumunta ako sa bahay ni Jonathan, niyaya niya akong uminom ng isang prasko ng Immortal Remembrance Jade Brew na binili niya sa iyo. Napansin kong hindi ito tama sa isang tikim lang. Sa kabutihang palad, nagsaliksik ako tungkol dito. Hindi lang talaga ako nagkaroon ng oras para gawin ito. Kaya, ibinigay ko ang formula kay Jonathan. Ang formulang ito ay nagmula sa Divine Realm. Parang patay na baboy na ang tindig ni Yanjin, hindi natatakot na mawala ng kaliskis ang kumukulong tubig ngayon. Mas mabuting kumilos na lang siya ng walang kahihiyan. Nang marinig ang sinabi ni Levi, malamig niyang sinabi ng may malamig na nginisi, alam kong may iba't ibang koneksyon si Old Hal sa Divine Realm. Pero natatakot ako na masyado mong iniisip ang paggamit ng dalawang salitang Divine Realm para patahimikin ang lahat, di ba? Nang marinig mo ang mga sinabi ni Old Hal, uminom ka lang ng isang subo at saka mo lang nalaman ang formula ko. Hindi ba't nakakatawa ito? Huho, ire-report ko ang formula. Tingnan mo kung tama. Gaya ng sabi niya, isa-isang iniulat ni Levi ang mga materyales na ginamit sa paggawa ng alak. Sa kabuuan, mayroong mahigit 100 uri. At ang ekspresyon ni Yanjin ay lalong naging pangit kasabay ng pag-uulat ni Levi. Ang recipe na iniulat ni Levi ay eksaktong kapareho ng nakuha niya. Kahit ang dami ng ginamit para sa mga sangkap na ito ay hindi man lang nagkamali. Tulad ng nakita niya mismo sa recipe. Dahil dito, maging si Yanjin mismo ay hindi maiwasang magduda kung talagang kinopya ni Levi at Jonathan ang kanyang recipe. Siyempre, hindi kabilang sa minorya ang mga taong may parehong pag-iisip tulad niya. Mayroon pang ang ilang tao na nagsisimula ng bamulong ng palihim. Talaga kayang kinopya ni Matandang Hal ang recipe ni Yanjin? Tingnan ninyo ang ekspresyon ni Yanjin. Hindi naman nalalayo sa katotohanan ang sinabi ni Matandang Hal. Oo. Ano ba ang pinagkakaabalahan ni Old Hal dito? Kahit na ninakaw niya talaga ang formula ni Yanjin, hindi niya kailangang sabihin ito ng ganito ka-open, di ba?
Kahit senior siya, sisirain din nito ang reputasyon niya. Hindi ba't inaapi ni Oldhal ang mga tao gamit ang kanyang kapangyarihan dito? Masyadong samobra ang paggawa nito. Tunay ngang kahanga-hanga ang lakas ni Levi. Ngunit kung gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan para apihin ang mga taong tulad nito, imposible ring makumbinsi ang iba. Walang ibang taong nang-ahas na gumawa ng kahit ano kay Levi. Ngunit ang reputasyon ni Jonathan ay mabubulok sa hinaharap. Matapos iulat ni Levi ang lahat ng sangkap, sukdulan ng naging pangit ang ekspresyon ni Yunjin. Ang pagsasabi ni Levi nito ay katumbas ng pagpapakilala sa publiko ng kanyang recipe. Sa hinaharap, wala na siyang paraan para magamit ang Immortal Remembrance Jade Brew para manatili sa Wormland City na ito. Kahit na napalitan na siya ni Jonathan ngayon. Hey, hindi ko talaga inaasahan na ganito pala kakapal ang mukha ni Oldhal. Ninakaw niya ang formula ko at inamin pa niya ito ng mayabang. Talagang walang hiya. Nakangiting sabi ni Levi, kailan ko inamin na ninakaw ko ang formula mo? Natigilan si Yunjin. Hindi ba't napakawalan niya? Nasa ganyang punto na ba yan at hindi pa rin inaamin? Sa narinig mo kanina, inaamin mo bang tama ang formulang sinabi ko? Hindi mo na kailangang itanggi. Hindi rin naman tanga ang ibang tao. Matagal na nilang nalaman, malamig na sabi ni Levi. Nagdilim ang ekspresyon ni Yunjin, at bigla siyang nakaramdam ng hindi magandang senyales. Tunay nga, nagpatuloy si Levi, sabi mo ay pinagbuti mo ang recipe ng Immortal Remembrance Jade Brew. Paano mo ito pinagbuti? Biglang nadurog ang puso ni Yunjin. Naghihintay pala ito rito. Hey, bakit ko pa kailangang sabihin sa'yo? Tanong ni Yunjin, mukhang matigas sa labas, pero mahiyain sa loob. Sabi ni Levi, masasabi ko sa iyo na sa recipe mo, may 5 uri ng sangkap na kulang. Hanggat nababanggit mo ang pangalan ng 5 uri ng sangkap na ito, natural lang na ginaya ni Jonathan ang formula mo. Pero kung hindi mo masabi, hahanapin mo na ngayon din ang matandang ito. Kung hindi, huwag mong sisihin ang matandang ito sa pagiging bastos. Paulit-ulit na nagbagong ekspresyon ng mukha ni Yunjin. Kailan niya talaga pinagbuti ang formula? Ang Immortal Remembrance Jade Brew na ito, kahit sa Divine Realm, ay isang top-grade na Immortal Brew na hindi kayang inumin ng lahat. Kung talagang may ganitong kakayahan si Yunjin, matagal na sana siyang nakaakyat sa Divine Realm. Bakit pa kailangang magloko sa Wormland City na ito? Pero kung wala siyang sinabi, hindi ba't pag-amin niya na naghahanap siya ng malinang walang dahilan? Hey, magbabahagi lang ako ng 5 uri ng sangkap. Talaga kayang nang-ahas kang ipaalam ang recipe sa lahat? Malamig na humajejek si Yunjin sa loob at casual na nagulat ng 5 uri ng materyales. Lahat ng mga ito ay mga sangkap na madalas gamitin sa paggawa ng alak. Tila may matibay na batayan at makatuwiran ang pakikinig dito. Tumawa ng malamig si Levi at sinabing, walang hiya ka. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Wala talagang hiya. Tuwang-tuwa si Yunjin dahil sinabi ng matandang hal na nagsasalita ako ng kalokohan, sasabihin mo ang 5 uri ng materyales na iyon. Hindi kailangan ng 5 uri. Isa lang ay sapat na. Sa recipe ko ay may 7-star grass. Magiging lila ang kulay ng 7-star grass kapag nadikit sa sulfur flame powder. Tara, mga kasama. Kumuha kayo ng sulfur flame powder. Subukan nyo lang, at magiging malinaw. Malamig na sabi ni Levi. Masaya at may kumpiyansa pa rin si Yunjin kanina. Ngunit sa oras na ito, ang kanyang mukha ay namumutla na. Ang Wormland City ay ang banal na lupain ng alchemy. Maraming pamilyang naruroon ay pawang mga pamilyang alchemy. Natural lamang na hindi sila banyaga sa 7-star grass na ito. Hindi niya akalain na matindi ang pagpupumilit ni Levi sa bawat hakbang. Sa wakas, ginagamit na pala nito ang ganitong uri ng paraan para ipakita ang tunay niyang kulay. Sa oras na ito, hindi niya mapigil ang ibaling ang tingin kay Mateo, ang kanyang mga titig ay nagpapakita ng puot. Hindi pa naririnig ni Yunjin noon na marunong si Levi ng alchemy. Hindi pa niya naririnig noon na marunong si Levi magtimpla ng alak, lalo na't hindi niya mapaniwalaan na kayang malaman ni Levi ang lahat ng sangkap sa pamamagitan lamang ng pagtikim ng kanyang alak. Kanina, malinaw na may sinabi si Mateo kay Levi gamit ang boses. Maaari kayang lahat ng sinabi ni Levi ay pukana ng binata. 542. Nagbago. Nagbago. Talagang nagbago.
Talagang may 7-star grass sa loob ng Immortal Remembrance Jade Brew. Sobra na si Yeonjin. Para siraan pa si Jonathan ng ganito. Walang hiya talaga ang lalaking ito. Matapos maglagay ng kaunting puting pulbo sa isang tasa ng Immortal Remembrance Jade Brew, ang dating malinaw na alak ay mabilis na naging kulay lila. Dahil dito, naging malinaw kung sino ang unang nagdulot ng gulo. Maraming tao ang nakaramdam ng pagkalinlang at agad na nagalit, isinumpa ang kawalang hiyaan ni Yeonjin. Malinaw na naiinggit ang lalaking ito na mas masarap ang nagagawang Immortal Remembrance Jade Brew ni Jonathan kaysa sa kaya niya. Kaya naman siniraan niya si Jonathan. Ang galing naman ng formula. Puro kalokohan. Bakit ka pa nakatayo dyan? Baka gusto mo pa ring yayain ka ng matandang ito na umalis. Umalis ka na. Malamig na sabi ni Levi. Kung hindi lang ito ang masayang araw ng mga magulang ni Mateo ngayon, baka gumawa na ng paraan si Levi at nakasakit na ng mga tao. Pinilit talaga siya nitong lalaking ito na mapunta sa isang napaka-awkward na sitwasyon kanina. Kung hindi lang dahil sa palihim na pagtuturo ni Mateo sa kanya kung paano putulin ang deadlock, siguradong makukulong talaga siya ngayon. Bagamat napakagaan ng pakikitungo ni Levi, hindi ibig sabihin nito na maaaring tapaka ng sino man ang kanyang reputasyon. Kahit desente ang lakas ni Yeonjin, kulang pa rin ito sa harap ni Levi, at wala rin siyang kwalifikasyon para makipaglaban dito. Dahil napipilitin siyang mapunta sa isang problema dahil sa isang taong tulad niya, maiisip ang matinding galit sa puso ni Levi. Nabunyag ang kasinungalingan. Natural lang na wala ng mukha si Yeonjin para manatili rito. Sa totoo lang, galit na siya sa publiko ngayon. Sa hinaharap, malamang ay wala na siyang paraan para manatili pa sa Warmland City na ito. Tinitigan ng masama ni Yeonjin si Mateo at sinabing may malamig na sanggal, umalis ka na. Inamin ng matandang ito ang kanyang malas ngayon. Nako, abangan natin. Ako, si Yeonjin, ay opisyal nang hihiwalay sa Warmland City simula ngayon. Nag-iwan ng ilang matatalim na salita, buong pagmamalaking ikinumpas ni Yeonjin ang kanyang mga manggas at nagmadaling lumabas ng pasukan na parang tumatakas. Nang makita ang eksenang ito, bahagyang dumilim ang ekspresyon ni Levi. Sinabi niya kay Alan, magpadala ka ng mga tao para bantayan ang matandang punk na ito. Hindi angkop ang araw na ito para makipag-away. Kapag lumipas na ang araw na ito, alagaan mo siyang mabuti para sa akin. Opo, matandang hal. Naloko rin ni Yeonjin si Alan ngayon lang at inakala pa niyang ninakaw talaga ni Jonathan ang recipe. Kung pag-uusapan ang pag-aalaga kay Yeonjin, wala naman siyang naging problema, agad siyang tumango at pumayag dito. Si Yeonjin ay isa lamang naglalakbay na alchemy sovereign sa Warmland City. Kahit na kayang-kaya ang kanyang lakas, hindi naman siya gaanong kalakas ang pinagmulan. Dati, mayroon pa rin siyang katayuan sa mga matataas na opisyal ng Warmland City na umaasa sa Immortal Remembrance Jade Brew. Ngunit ang kanyang mga kilos ngayon ay tunay na nakakasakit ng damdamin ng maraming tao. Natural lamang na wala ng gaanong magandang impresyon ang lahat sa kanya. Sige. Malapit na ang oras. Huwag ninyong sirain ang loob ng lahat dahil lang sa mabahong insektong tulad nito. May mga masasarap na alak at iba pang pagkain na naghihintay. Lahat kayo ay mag-enjoy. Malamig na sabi ni Levi. Dahil sa paalala na ito, lahat ay bumalik din sa kanilang katinoan. May libreng Immortal Remembrance Jade Brew na maaaring matikman ngayon. Wala nang ganitong stall pagkatapos madaanan ang nayo na ito. Bagamat marami ang Immortal Remembrance Jade Brew na dinala ni Jonathan dito ngayon, dahil sa dami ng taong nakakuha ng bahagi, wala na rin naman talagang natira. Kaya naman, habang mas umiinom ang mga taong ito, mas pinahahalagahan nila ito. Habang mas umiinom sila, mas naaalala nila ang nalasahan pagkatapos. May ilang taong naroon na nakainom na bago pa man ang Immortal Remembrance Jade Brew ni Yeonjin. Pero ang alak na ito na nainom ngayon ay mas mabango pa kaysa sa kanya. Di nagtagal, pumasok si Eugene sa pangunahing bulwagan at sumigaw sa malinaw na boses, dumating na ang magandang oras. Maligayang pagdating po, ang Panginoon ng lungsod, kanyang kamahalan. Dahan daw ang lumabas si Celso. Naglakad siya papunta sa pinakamataas na upo ang pangkarangalan at umupo. Maligayang pagdating, ang lalaking ikakasal at ang babaeng ikakasal.
Ang lalaking ikakasal na si Henry, na pawang nakasuot ng pulang roba, ay pinangunahan si Helena na nakasuot ng phoenix coronet at ceremonial na roba at lumabas din. Ang sumunod ay ang pagyuko sa langit at lupa. Tiningnan ni Mateo ang kanyang masayang mga magulang mula sa ibaba. Isang mainit na agos din ang bumalot sa kanyang puso. Sa totoo lang, sa puso ng kanyang ina, nag-aalala pa rin siya tungkol sa hindi makatwirang ama nito. Sa puntong ito, natural na malinaw sa puso ni Mateo bilang isang taong may dalawang buhay. Kung hindi rin niya bibigyan ng pagkakataon si Celso. Dahil sa suportang ito ni Celso, makakapagpahinga ng husto si Mateo sa hinaharap. Ang natitirang bagay ay ang pagharap sa pagsalakay ng Fierce Gale World. Patuloy na nararamdaman ni Mateo na may ilang bahagi na hindi tama ang pagsalakay ng Fierce Gale World. Ngunit hindi niya kailanman matukoy kung ano ang mali. Ang pakiramdam na ito ng pagkawala ng kontrol ay nagparamdam sa kanya ng labis na pagkailang. Pero ang ganitong bagay, maliban na lang kung personal na sinabi sa kanya ni Tommy, kung hindi, wala talagang paraan para malaman. Ngayon, isa-isang hakbang na lang ang magagawa niya. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang dagdagan ng kanyang lakas sa lalong madaling panahon. Sa pamamagitan lamang ng kanyang paraan magkakaroon siya ng lakas upang protektahan ang kanyang sarili laban sa mga eksperto ng Fierce Gale World. Kahit na ang kanyang kasalukuyang lakas ay higit na nalampasan ang mga martial artist na nasa parehong rango, sa harap ng isang tunay na eksperto sa isang tunay na labanan, hindi pa rin siya kayang tumanggap ng kahit isang suntok. Kaya naman, malaki pa rin ang pag-asa ni Mateo para sa pamana ng Vast Heaven Pagoda sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng seremonya, biglang tumayo si Celso at sinabi sa malinaw na boses, "Salamat sa inyong lahat sa pagsuporta." Walang katapusang nagpapasalamat itong si Ren. Samantalahin ang masayang araw na ito, mayroon pa ring ipapaalam itong si Ren. Sandaling tumigil si Celso, sumulyap kay Mateo, at sinabing, may nagawang mali ang matandang ito noon. Alam na ng lahat ang bagay na ito. Hindi rin ito itatago ng matandang ito sa lahat. Ngayon, salamat sa apo kong ito kaya nakita ko ang aking mga pagkakamali at nagsisi. Kaya naman, ngayon, gusto kong italaga si Mateo bilang batang Panginoon ng Wormland City. Ano kaya ang opinyon ng lahat? Bagamat ang City Lord Manor ang may huling desisyon sa Wormland City, ang pamilya Ren ay hindi ang pirmihang Panginoon ng lungsod. Noon, ang pamilya Carter ang nangibabaw sa posisyon ng Panginoon ng lungsod sa loob ng napakatagal na panahon ngunit napalitan sila ni Celso. Kaya naman, para gustuhin ni Celso na magtalaga ng isang batang Panginoon, kailangan pa rin itong dumaan sa pagsang-ayon ng lahat. Mateo, talento man o lakas, malamang walang kahit isang tao ang nangahas na magsalita ng kahit isang salita ng pagtutol. Dahil si Mateo ay batang Panginoon, natural lang na natatanggap niya ang nararapat. Si Mateo ay isang batang bayani. Natural niyang kayang gampanan ang malaking responsibilidad na ito. Wala akong pagtutol. Panginoon ng lungsod, ikaw ang tumawag. Si Carter na ito ay kumakatawan sa pamilya Carter at matatag na sumusuporta sa batang Panginoong Mateo. Nang masabi ang mga salita ni Celso, naghiyawan ang lahat para tumugon. Nang makita ang eksenang ito, bahagyang tumango rin si Celso at sinabi kay Mateo, "Mateo, mula ngayon, ikaw ay magiging." Sandali lang. Iniabot ni Mateo ang kamay at pinutol ang mga salita ni Celso, "Hindi ako interesado sa katayuan ng isang batang Panginoon na ito." Nandilim ang mukha ni Celso. Hindi ba't masyadong walang modo ang punk na ito? Ang batang Panginoon ng lungsod ng Wormland ay isang nilalang nakapantay ng mga punong disipulo ng tatlong sekta. Ito na ang pinakamataas na posisyon sa mga nakababatang henerasyon ng walang hanggang mundo. Tumanggi talaga ang batang ito. Maaari kayang may kinikimkim pa ring puot ang batang ito sa puso niya at gusto niya itong pagmukhang masama sa harap ng lahat. Paano niya nalaman na paano mapipilitin si Mateo na pumili ng isang maliit na batang Panginoon ng lungsod ng Wormland? Sa mga taong naroroon, marahil si Levi lamang ang bahagyang nakakaintindi sa iniisip ni Mateo. Pero kahit siya ay hindi rin maintindihan kung gaano kalawak ang pananaw ni Mateo. Hindi lang ako, si Renden, pati yung batang yun, ililigaw ko rin. Walang pakialam na sabi ni Mateo. Nang lumabas ang mga salitang ito, biglang nagkagulo ang mga manunood.
Ayos lang sana kung hindi tanggapin ng batang ito ang posisyon bilang City Lord mismo, pinagbawalan pa niya ang pinakapaboritong apo ni Celso na maging City Lord din. Sa pagkakataong ito, sumobra na talaga. Mateo, ang matandang lalaking ito ay naglabas na ng utos na nagpapaalala sa sarili. Dapat mong maunawaan ang ibig sabihin nito. Sisirain mo ba ang kinabukasan ng aking Ren family sa harap ng napakaraming tao? Maaaring magbago ang mga ilog at bundok, ngunit mahirap baguhin ang kalikasan ng isang tao. Sinampal ni Mateo ang kanyang mukha sa publiko. Hindi mo ari ang matinding galit sa kanyang puso. 543. Tumingin si Mateo kay Celso, natutuwa sa kanyang puso. Kung dati lang iyon, matagal nang nagpapalam ang matandang ito. Pero ngayon, nakikipag-usap na siya sa kanya ng may katwiran. Nakakainis na rin iyon. Gayunpaman, walang plano si Mateo na baguhin ang kanyang pag-iisip. Ang malawak na kalangitan ay nagpalipad sa isang ibon, at ang malawak na dagat ay nagpalutang sa isang isda. Natural na imposible para sa kanya na manatili sa isang maliit na lungsod ng Warmland upang maging isang batang Panginoon. May sarili akong mga plano para sa hinaharap. Imposibleng manatili pa sa Warmland City. At kinilala na ako ni Renden bilang kanyang Panginoon. Natural lang na kailangan ko siyang gabayan ng maayos. Tungkol naman sa posisyon ng batang Panginoon na ito, maaari akong magrekomenda ng isang tao sa iyo, malamig na sabi ni Mateo. Medyo mausisa si Celso. Bukod kina Mateo at Renden, sino pa ba ang may kakayahang maging kwalipikado para sa posisyong ito ng batang Panginoon? Sabihin mo. Dama po ang tingin ni Mateo kay Henry, at nakangiting sinabi niya, sa malayong lugar, at nasa harap mo pa rin. Natigilan si Henry at itinuro ang sarili at sinabing, ako. Anong klaseng biro ito? Muling dumilim ang ekspresyon ni Celso. Ginagawa lang siyang katatawan ng lalaking ito. Gaano karaming kakayahan ang mayroon si Henry na hindi pa rin niya alam. Kung mayroon ngang ganitong kakayahan si Henry, bakit siya tutol na makasama niya si Helena ng ganito kay-terminado noon? Umiling si Mateo at sinabing, hindi ako nagbibiro. Ama, hindi mo rin kailangang maliitin ang sarili mo. Sa loob ng 10 taon, tiyak na malalampasan mo si matandang Ren. Hindi rin sang-ayon si Mateo kay Celso hanggang ngayon, kaya paulit-ulit niya itong tinatawag na matandang Ren. Siyempre, hindi talaga nakatuon dito ang isip ni matandang Ren. Kasalukuyan siyang nag-aalab sa galit. Lalong nagiging katawa-tawa ang baliw na ito habang nagsasalita. Malampasan ba siya ni Henry sa loob ng 10 taon? Hindi ba't pantasya lang ito? Mateo. May hangganan din ang pangungulit. Kahit hindi mo kilalanin ang matandang yan, hindi mo na kailangang magbiro pa sa harap ng maraming tao. Galit na sabi ni Celso. Malamig na sabi ni Mateo, nasabi ko na, hindi ako nagbibiro. Ganito, paano kung magpustahan tayo? Kung hindi ka malampasan ni Ama sa loob ng 10 taon, babalik ako at magiging batang Panginoon para sa iyo. Ang ipinahihiwatig ni Mateo ay si Henry ang Panginoon ng lungsod at hindi ang batang Panginoon. Ganitong malaking usapan, malamang si Mateo lang ang naglakas loob na sabihin yan. Sa totoo lang, natural lang na may buong tiwala si Mateo kay Henry. Kinultura niya ang Spirit Bristle 9 niyang Divine Art at 1000 Augmenting Soul Incantation, ang dalawang pamamaraan ng cultivation na ito. Kung hindi pa rin siya makakarating sa Alchemy Sovereign Realm sa loob ng 10 taon, hindi iyon kapanipaniwala. Bukod pa rito, alam ni Mateo na hindi naman masama ang talento ni Henry. Noon, ang dahilan kung bakit siya mas mababa kay Helena ay dahil lamang sa pinagmulan ng pamilya at problema sa mga mapagkukunan. Ngayong nakasandal na si Henry sa malaking punong ito ng City Lord Manor, at taglay na niya ang mga pamamaraan ng cultivation sa pinakamataas na antas ng Divine Realm, ang pag-cultivate sa Alchemy Sovereign Realm sa loob ng 10 taon ay kasing dali lang ng pagtalikod sa kamay. Wala lang talagang paraan para makaintindi ang mga taong ito. Pero naniniwala si Mateo na hindi magtatagal, ang bilis ni Henry na gumaling ay mag-iiwan sa lahat ng pagkagulat. Sige. Tataya sa iyo ang matandang ito. Walang pag-aalinlangang sumang-ayon si Celso. Hindi maituturing na mahaba ang 10 taon para sa kanya. Kaya niyang maghintay ng lubusan. Sa panahong iyon, kung wala si Henry ng mga kwalipikasyon, hindi ba't masunurin pa ring babalik si Mateo para sakupin ang Warmland City? Paano niya nalaman na paano magagawa ni Mateo na manatili sa lower realms ng 10 taon?
Kinabukasan, isang mataas na plataporma ang itinayo sa pangunahing bulwagan ng Thousand Quarry Wall ng Exquisite Jade Pavilion. Isang binata ang kasalukuyang nakaupo ng tuwid ng may kabanalan, na may ekspresyon ng isang dakilang Panginoon. Pero lahat ng tao sa ibaba ng entablado ay mas matanda sa kanya, mukhang medyo kakaiba. Parang pag-host ng forum at pagbibigay ng lecture, nang hindi umaabot sa isang tiyak na antas, walang nang ahas na gawin ito. Lalo na sa Wormland City, ang banal na lupain ng alchemy. Ang antas ng mga pamantayan ng mga alchemist dito ay halos siyang bumubuo sa lahat ng mga elite ng alchemy path ng Endless World. Kung wala ang lakas ng alchemy sovereign, paano makakapaglakas loob ang isang karaniwang tao na magbukas ng isang forum at magbigay ng lektura? Pero si Mateo ang talagang may kagagawan nito. Kahit na nasa tugatog ng kasikatan si Mateo ngayon sa Wormland City, hindi pa rin ito sapat. Ang mga taong pumunta para panoorin siyang gawing kalokohan ang sarili niya ngayon ay hindi naman talaga minorya. Masyado pa talagang bata si Mateo. Gaya ng kasabihan, hindi mapagkakatiwalaan ang mga kabataan sa mahahalagang gawain. Maraming tao ang nakarinig lamang ng mga bulong-bulungan tungkol sa mga tanong sa ikapitong antas ng Thousand Quarry Wall na sinasagot ng isang tao. Ngunit hindi maraming tao ang naniwala dito. Siyempre, sa mga taong narito ngayon, maraming mga alchemist ang naroon noong araw na iyon. Nasaksihan nilang lahat ang kamangha-manghang pagganap ni Mateo. Ngayon ang unang araw na kinuha ng pamilya Ren ang Thousand Quarry Wall. Marami ring tao ang nagdududa kung mayroon bang pundasyon ang pamilya Ren para kunin ito. Mahinahon na umupo si Mateo sa itaas, walang kahit kaunting bahid ng stage fright. Sa kanyang nakaraang buhay, nakapagbukas na siya ng mga forum at nakapagturo ng higit sa isang beses. Tungkol sa mga ganitong palabas, pamilyar na pamilyar siya. Malayong malayo ito sa pagka-stage fright. Kung ikukumpara sa dati niyang buhay, napakababa talaga ng antas ng mga taong ito sa harap niya. Kailangang malaman ng isa na sa tuwing nag-ho-host si Mateo ng isang forum at nagbibigay ng lecture sa kanyang nakaraang buhay, mayroong ilang mga powerhouse ng Alchemy Emperor na nakarinig ng balita. Gayun din, bilang isang Alchemy Emperor, ang lakas ni Mateo ay mas malakas kumpara sa mga taong iyon. Ngayon, sa harap ng maliit na eksenang ito, isa lamang itong larong pambata para kay Mateo. Nang makaupo na ang lahat, nalaglag ang salamin ng lahat dahil sa unang sinabi ni Mateo. Ang landas ng alchemy at landas ng martial ay pareho. Isa rin silang uri ng dakilang Dao. Ang direksyon ng Dao ay nabubuo sa pamamagitan ng pag-iipon nito ng paunti-unti. Gaya ng kasabihan, kung walang pag-iipon ng maliliit na hakbang, imposibleng maglakad at tapusin ang isang paglalakbay na 1,000 milya. Kung walang pag-iipon ng maliliit at umaagos na sapa, hindi ito makakabuo ng isang malaking dagat. Walang kakulangan ng mga quasi-alchemy kings, at maging ang mga eksperto sa alchemy sovereign sa inyong lahat. Ngunit hawakan ang inyong mga puso at tanungin ang inyong mga sarili, ang daang ito sa ilalim ng inyong mga paa, talagang nalakad ba ito ng maayos? Sa unang araw ngayon, ang ibabahagi ko sa inyong lahat ay ang pagpipino ng tier 1 medicinal pills. Ano ba ang sinabi niya ngayon lang? Sa simula, medyo interesante pa rin ang marinig iyon. Pero bakit nagbago ang estilo niya habang nagsasalita siya? Sa lakas natin, kailangan pa ba nating makinig sa mga pamamaraan ng pagpino ng tier 1 medicinal pills? Nakakatawa talaga. Oo nga. Anong klaseng kalokohan yung pag-host ng forum at pagbibigay ng lecture? Panliligaw lang ng pabor sa pamamagitan ng pagmamayabang para lang mapabilib. Nagpadala pa pala ng batang lalaki rito ang City Lord Manor para mag-host ng forum at magbigay ng lecture. Kalokohan yan. Umalis na tayo, umalis na tayo. Pumunta tayo rito ng tuluyan. Para lang makinig sa isang bata na nagsasalita tungkol sa pagpino ng tier 1 medicinal pills. Hindi ba't nagsasayang lang ito ng oras? Agad na umani ng matinding batikos mula sa lahat ang mga sinabi ni Mateo. Kahit ang mga nakapanood na ng kahangahangang pagganap ni Mateo noon ay labis ding nadismaya sa pagganap ni Mateo ngayon. Kayang dumating si Mateo ng handa ng araw na iyon. Kaya ba siya nakakagulat? Ngayon, sa harap ng lahat, nabunyag ang tunay niyang kulay. Natapos ni Mateo ang unang pangungusap, at marami ng tao ang nagsimulang maglakad palabas.
Kahit sila man ay mga martial artist o alchemist, ang kanilang mga mata ay laging nakatingala. Walang sino man ang mag-iisip na mas mababa ang ranggo ng mga martial artist kaysa sa kanilang sarili. Siyempre, si Mateo ay isang exception. Sa pananaw ng mga taong ito, ang tier isang medicinal pills ay hindi maituturing na pag-aaral ng mga pangunahing kaalaman. Kailangan pa bang magpanggap at mag-host ng forum para magbigay ng lecture? Pero ang dahilan kung bakit nagkaroon ng ganito kagandang mga nagawa si Mateo sa kanyang nakaraang buhay ay dahil masyadong matibay ang pundasyon niya. Maghintay hanggang sa maging mataas ang kanyang hangganan. Pagsasama-samahin lamang nito ang mga orihinal na simpleng bagay. Ang mga pamamaraan ng pagpino na tila napakahirap unawain sa paningin ng ibang tao ay napakasimple para kay Mateo. Hindi na pinansin ni Mateo ang mga taong umalis bagkus ay nagpatuloy siya sa pagsasalita ng matapang at kumpiyansa. May mga taong umalis, ngunit may ilan din na nagpigil ng kanilang pagkainip at nanatili. At ang ekspresyon sa kanilang mga mukha ay nagbago rin upang maging sigasig mula sa unang paghamak at kalaunan ay naging pagkabighani. 544. Itinaas ang matataas na gusali mula sa simula. Hindi naman talaga nagkataon ang pag-abot ni Mateo sa peak alchemy emperor realm. Ang tibay ng kanyang mga pangunahing kasanayan sa alchemy ay maaaring magpawi sa lahat dahil sa kahihiyan, lalo na't ang mga may pinakamataas na lakas sa mga alchemist na ito sa harap niya ay ang alchemy sovereign. Ang paglilinaw ni Mateo ay nagpapaliwanag ng malalalim na teorya sa simpleng paraan, kaya naman ang mga alchemist na iyon ay tila biglang naliwanagan. Pagkatapos lamang makinig ng mga alchemist na ito sa kanyang mga salita saka lamang nila nalaman na ang kanilang dinaraanan patungo rito ay parang isang malaking imbudo. Tumutulo habang sila ay naglalakad. Ngayong narating na nila ang kanilang hangganan, ang dami na nilang nalampasan, Diyos na lang ang nakakaalam. Pagkarinig sa sermon ni Mateo, hiniling nila na sana ay makabalik agad sila sa pag-aaral ng tier isang medicinal pills at mga sistema, at matuto muli. Sa kaharian ni Mateo, ang pagsasalaysay ng mga pangunahing teoryang ito ay sapat na upang makakuha ng malaking pakinabang ang mga taong ito. Noong una, medyo maingay pa rin sa loob ng buong main hall. Pero kalaunan, tumahimik ang buong main hall. Tanging boses ni Mateo lang ang umalangaw-ngaw. Ang mga alkaimiko, kabilang si Zachary na dumating na may pagnanais na dumalo sa kaganapan, ay pawang naging mga debotong mananampalataya sa panahong ito. Paminsan-minsan ay makikita sa mga mukha ng mga taong ito ang isang itsura na ganon talaga. Sige. Dito magtatapos ang sermon ngayon. Ngayon na ang oras para magtanong. Masasagot ko ang 10 sa mga tanong mo. Simula ngayon. Umalangaw-ngaw ang walang pakialam na boses ni Mateo. Ngayon lang nagulat ang mga manunood. Marami pa ring tao ang tila naaalala ang nalalasahan. Maliwanag na hindi pa sila nakakabawi mula sa sermon ni Mateo kanina. Sa pagkakataong ito lang sila biglang nagising. Ang nagbigay sa kanila ng sermon ay isang 17 taong gulang na binata. Gaano ba kakakilakilabot ang binatang ito? Para magkaroon ng ganito kalalim na pag-unawa sa tier isang medicinal pills. Kung ikukumpara sa lektura ni Mateo kanina, ang herbal compendium ay parang laro lang ng bata. Masyadong mababaw. Hindi nila maintindihan kung paano umabot sa ganitong antas ang pag-unawa ng isang 17 taong gulang na binata sa alchemy. Guro Croswell, may itatanong po ako. Isang hari ng alchemy ang unang tumugon at siya rin ang unang nagtaas ng kamay. At sa kanyang mga salita, si Mateo ay naging master na. Nang makitang itinaas ng hari ng alchemy ang kanyang kamay, lahat ay naghihinagpis ng may panghihinayang sa kanilang mga puso na pinalampas nila ang isang napakahalagang pagkakataon upang linawin ang kanilang mga pagdududa. Pero palihim silang nagdesisyon na sila ang unang magtataas ng kamay sa susunod. Nakatayo na si Renden sa plataporma ng mga oras na ito, tinutulungan si Mateo na mapanatili ang kaayusan. Nakikinig siya sa lecture sa ibaba ng entablado sa buong oras bago ito at nakatanggap din ng malaking pag-unlad. Sa mga nakalipas na araw, buong panahon niyang sinaliksik ang tier isang medicinal pills at matagal na niyang sinanay ang greater faceless art patungo sa legendary realm sa ilalim ng gabay ni Mateo. Pakiramdam ni Renden ay maayos na ang pagkakaintindi niya sa tier isang medicinal pills.
Pero matapos marinig ang usapan ni Mateo ngayon, natuklasan niya na tila dulo pa lang ng malaking bato ng yelo ang nahawakan niya. Bagamat simple lang ang mga tier isang medicinal pills na ito, napakarami pa rin ng mga bagay na kailangan niyang pag-aralan ng malaliman. Habang nakatayo sa plataporma sa oras na ito upang tulungan si Mateo na mapanatili ang kaayusan at naririnig ang mga taong ito na tinatawag si Master Crosswell ng sunod-sunod, mayroon siyang hindi may lalarawang pagmamalaki sa kanyang puso. Ang amo niyang ito ay itinuturing na kinilala ng tama. Kahit pinsan niya si Mateo, napakalaki ng pagkakaiba sa pagitan nilang dalawa. Ikaw pala yan. Magtanong ka na. Sabi ni Rendan. Pero nang marinig ng hari ng alkemiya ang mga salita ni Renden, nag-alangan siya at hindi agad nakapagsalita. Malungkot na sinabi ni Renden, may tanong ba o wala? Kung wala, lumipat ka na sa iba. Napakahalaga ng oras ng guro. Saan siya may oras para magtagal dito kasama ka? Saka lang nag-aalangan na sinabi ng hari ng alchemy, Master Crosswell, ang tanong ko ay tungkol sa tier 4 na medicinal pills. Iniisip ko. Bahagyang ngumiti si Mateo at sinabing, hindi mahalaga. Magtanong ka na. Malinaw na natatakot ang taong ito na baka hindi niya masagot ang mga tanong tungkol sa tier 4 na medicinal pills. Bukod pa rito, ang tanong ay hindi masyadong naaayon sa nilalaman ng sermon. Kaya naman, magmumukha siyang nag-aalangan. Agad na natuwa ang hari ng alchemy nang marinig niya ito at sinabing, Master Crosswell, kamakailan lang habang ni-refine ko ang Phoenix Flame Pill, may napansin akong problema. Kapag magkasama ang Phoenix Trigrass at Bamboo Filament Asher Yellow, hindi sila perpektong nagsasama. Mula roon, hindi bumuti ang success rate at kalidad ng pill refinement ko. Sinubukan ko ang napakaraming paraan pero lagi akong nabibigo na malutas ang isyong ito. Master Crosswell, pakiusap, lutisin ang aking pagdududa. Nang itinaas ng ekspertong ito sa hari ng alchemy ang kanyang problema, para siyang isang estudyanteng nagtatanong sa isang guro, nang may kataimtiman. Pero sa kanyang pananaw, walang kumuwestiyon dito. Ginamit na ni Mateo ang kanyang malawak at malalim na kaalaman sa alchemy upang supulan ang lahat. Sa mga taong naroroon, mayroong ilang tao na kabilang sa grupong naroroon ng hominin ni Mateo ang Thousand Query Wall. Tungkol sa kung masasagot ba o hindi ni Mateo ang tanong ng isang hari ng alchemy, hindi sila nag-alala kahit kaunti. Hindi nagkataon na wala ang Alchemy King na ito noong nakaraang araw. Kaya naman, medyo nagdududa pa rin siya sa kakayahan ni Mateo. Tutal, kahit pa magsaliksik ng mas masinsinan ang isang tao tungkol sa tier isang medicinal pills, wala rin itong kinalaman sa tier 4 na medicinal pills. Sinabi ni Mateo nang hindi kinakailangang mag-isip, ang Phoenix Flame Grass at ang Bamboo Filament Asher Yellow, ang kanilang mga katangian ay nagbabanggaan. Kung pilit mo silang pinagsasama, natural na hindi ito magagawa ng perpekto. Sa bawat oras na pinipino mo ang Phoenix Flame Pill, mayroon ka bang pakiramdam na nawawalan ng kontrol sa apoy, ang medicinal pill na malapit nang tumalon palabas ng iyong palad, mga 15 minuto bago mabuo ang tableta. Nagliwanag ang mga mata ng hari ng alkemiya, at tumango siya na parang manok na tumutukan ng kanin habang mabilis na sinasabing, oo, oo, oo. Ganoon talaga. Si Master Crosswell ay talagang parang isang Diyos, na alam niya talaga kung kailan nangyayari ang problema ko na parang nakita mo mismo. Maaari ko bang itanong kay Master, bakit ganito? May paraan ba para malutas ito? Nang makita ang eksenang ito, lahat ay nagpakita ng paghanga. Nahulaan ni Mateo kung kailan nangyari ang problema ng Alchemy King na ito habang ni-refine niya ang mga table tasks batay lamang sa kanyang simpleng paglalarawan. Bukod pa rito, kahit ang tiyempo ay sinabi ng tumpak. Isa lamang itong makajos na kasanayan. Kahit ang mga eksperto sa Peak Alchemy Sovereign ay malamang walang paraan para gumawa ng ganoong paghatol sa sitwasyon kung saan hindi sila personal na nakasaksi, tama ba? Walang pakialam na sinabi ni Mateo, mayroon bang uri ng halamang gamot sa Phoenix Flame Pill na tinatawag na Wood Immortal Root? Malamang, noong nililinis mo ang mga table tasks, dapat ay hindi mo na ito pinansin, tama ba? Natigilan ang hari ng alchemy at tumango, guro, pakipaliwanag po. Maaari kayang may espesyal na epekto pa rin ang Wood Immortal Root na ito.
Naisip ko na rin ito dati, pero matapos kong subukan ng ilang beses, hindi ko pa rin malutas ang problema. Kaya naisip ko na wala nang silbi ang Wood Immortal Root na ito. Nakangiting sabi ni Mateo, ang pagbuo ng formula ng tableta ay sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagpapatigas. Ang bawat uri ng formula ng tableta ay ang kristalisasyon ng karunungan ng mga nauna. Hanggat walang pagkakamali ang formula ng tableta, paano magiging walang silbi ang mga halamang gamot sa loob? Sa pagpino ng Phoenix Flame Pill, ang epekto ng Wood Immortal Root na ito ay hindi talaga kalakihan. Ngunit para sa pagnanais na pino ang mataas na kalidad ng Phoenix Flame Pill, ang epekto ng Wood Immortal Root na ito ay lubhang kailangan. Nagsalita si Mateo ng may sigla at katiyakan, at detalyadong sinabi ang paraan ng pagpino ng Wood Immortal Root na ito. Mas lalong natuwa ang hari ng alchemy habang nakikinig. Papalapit na sana siya sa huli, tatalo na sana siya. Nang matapos magsalita si Mateo, halos yumoko ang hari ng alkemiya sa lupa. Bulalas niya, nagpapasalamat ako sa gabay ni Master Crosswell. Hinding-hindi ko malilimutan si Mark. Bahagyang tumanggo si Mateo at sinabing, susunod na. Guru, may mga tanong po ako. Master Crosswell, may mga tanong din ako. Guru, nandito pa rin ako. Ako. 545. May oras ka pa ba para uminom ng alak dito? Malapit nang magsimula ang lecture ni Master Crosswell. Kung hindi ka pa rin aalis, wala nang mauupuan. Master Crosswell. Sino yan? Tumingin ang taong iyon sa kabilang panig gamit ang mga mata parang nakatingin sa isang alien, at may mukha na puno ng paghamak. Hindi mo nga kilala kung sino si Master Crosswell. Siya ang apo ng City Lord Manor, si Mateo, Master Crosswell. Si Master Crosswell ay nag-host ng isang forum at nagbibigay ng mga lektura sa loob ng 5 magkakasunod na araw sa Thousand Quarry Wall upang sagutin ang anumang mga pagdududa. Kapag nalagpasan mo ang nayong ito, wala na ang templong ito. Yung apo ng Panginoon ng lungsod, ang kanyang kamahalan, na kamakailan lang kinilala. Hindi ba't isa pa lang siyang teenager? Paano siya nakakapag-host ng forum at nakakapagbigay ng mga lektura? Sabi ko, ano ang pinagkakaabalahan mo nitong mga nakaraang araw? Kumalat na ang mga lektura ni Master Crosswell sa buong Wormland City. Hindi mo ba talaga alam? Para lang si Master Crosswell na reinkarnasyon ng isang Diyos ng alchemy. Kung makukuha mo ang gabay ni Master Crosswell, mas hihijitin mo ang 10 taon ng mapait na paglilinang. Ngayon, kahit ang mga eksperto sa Alchemy Sovereign ay nagsimula ng magtanong kay Master Crosswell. He's isang binatilyo na gumagabay sa mga Alchemy Sovereign. Naku, langit ko. Kalimutan mo na, wala akong pakialam sa'yo. Dito ka na lang mag-isa. Pupunta ako sa Exquisite Jade Pavilion. Gaya ng sabi niya, umalis ang taong iyon na parang isang balzo ng hangin. Ngayon na ang ika-5 araw, ang huling araw, na nag-host si Mateo ng isang forum at nagbibigay ng lecture. Sa nakalipas na 4 na araw, umalangaw-ngaw na ang reputasyon ni Mateo sa buong Wormland City. Ang pangalan ni Master Crosswell ay halos isang kilalang pangalan na sa Wormland City. Hanggat ang isa ay isang alchemist, kahit na ito ay isang maliit na alchemy apprentice, alchemy master, o kahit isang mataas at matayog na eksperto sa alchemy sovereign, lahat sila ay ipinagmamalaki ang pagkuha ng gabay ni Master Crosswell. Malapit nang sumabog ang pangunahing bulwagan ng Thousand Quarry Wall. Sa tuwing sasapit ito sa ganitong oras, ang loob ay halos mapupuno ng mga tao. Ang alchemy path ng Wormland City ay lubos na umuunlad. Napakarami ng mga alchemist sa lungsod. Ngunit, nitong mga nakaraang araw, tuwing nararating ang oras na nag-host si Mateo ng isang forum at nagbibigay ng lecture, halos walang tao sa mga kalye sa loob ng lungsod. Ang dating napakaabalang mga palengke ay ngayon ay wala ng mga tumatangkilik. Pagkatapos ng unang pagkakataon, ang mga alchemist na nanatili upang makinig sa usapan ay isa-isang naging tapat na tagasunod ni Mateo. Sinimulan nilang lahat na ipalaganap ang pangalan ni Master Crosswell nang walang pag-aatubili. Sa ikalawang araw, tumaas na ang bilang ng mga tauhan sa Exquisite Jade Pavilion. Sa katunayan, ito ay 10 beses kumpara sa nakaraang araw.
Ngunit sa mga taong ito, ang karamihan ay mayroon pa ring bahagyang pagdududa na saloobin na lumapit at tumingin. Nagpatuloy si Mateo gaya ng dati. Ang mga pinag-usapan niya ay puro mga simpleng bagay lamang. Pero pagkatapos ng ikalawang araw, wala nang sinuman sa mga alchemist na ito ang nagduda sa kas ni Mateo. Ganito lang, kumakalat mula sa isang tao patungo sa isa pa, pagsapit ng ikatlong araw, si Mateo ay nag-host ng isang forum at nagbigay ng lecture na laganap na sa buong Warmland City. Ngayon, maging ang mga eksperto sa alchemy sovereign sa lungsod ay naparito rin dahil sa kasikatan nito. Kabilang sa kanila sina Jonathan, Zachary, at ang mga taong ito. Hanggang ngayon lamang alam ni Zachary kung gaano kagaling ang desisyong ito na ibigay ang exquisite Jade Pavilion sa City Lord Manor. Dahil nandito si Mateo, biro lang ang 1,000 Quarry Wall. Sa mga araw na ito, maraming kakilakilabot na tao ang nagtanong ng lahat ng uri ng tanong kay Mateo. Gayunpaman, kahit gaano pa kataas o kababa ang kanilang lakas, gaano man katuso ang mga tanong, ang sagot ni Mateo ay hindi maikakailang tumpak at detalyado, na walang iniiwang mali para sa mga tao. Ang husay na ito ay sadyang lumampas sa imahinasyon ng mga tao. Kahit sina Gentry at Celso ay hindi rin kayang gawin iyon ng ganoon. Ang pinakamahalaga ay nang sagutin ni Mateo ang mga tanong na ito, halos bigla na lang itong nasabi ng walang kahirap-hirap na para bang hindi ito nangangailangan ng anumang proseso ng pag-iisip. Sa pananaw ng mga alchemist na ito, umabot na ito sa isang maladyos na kaharian. Hindi talaga alam ng mga alchemist na ito kung ano ang konsepto ng isang Diyos ng alchemy. Ganito rin ang tawag kay Mateo na reincarnation ng Diyos ng alchemy. Sa totoo lang, para sa kanila, si Mateo ay isang ang maladyos na nilalang. Kahit papaano sa alchemy, ang antas na nalampasan ni Mateo ay hindi masukat gamit ang mga realm. Tungkol naman sa mga hindi kilalang pag-iral, may mga taong may tendensyang gamitin ang titulong ito bilang Diyos. Ganito ang sitwasyon ni Mateo ngayon. Sige. Tumahimik kayong lahat, mahinang sabi ni Mateo. Sa sandaling iyon, parang nawala ng tunog ang buong mundo. Ang malaking bulwagan na kayang maglaman ng 100,000 tao ay biglang tumahimik. Pigil ang hininga ng lahat, takot na baka may makaligtaan silang anumang salitang binigkas ni Mateo. Ang pag-uusapan natin ngayon ay madali lang sinimulan ni Mateo ang lektura ngayon. Sa buong bulwagan, tanging boses ni Mateo lang ang umaalingaw-ngaw. Dati, ilang libong tao lamang ang naroon. Napakadali lang manahimik. Pero ngayon, ang bilang ng mga tao ay umabot na sa 100,000 katao. Para mapanatili pa rin ang ganitong uri ng katayuan, makikita kung gaano kalaki ang atraksyon sa kanila ng mga nilalaman ng lektura ni Mateo. Gaya ng mga nakaraang araw, ang mga sinabi ni Mateo ay ilan pa rin sa mga pinakasimpleng bagay. Ang mga nilalamang ito, ang mga alchemist na iyon mismo ay pamilyar na hanggang sa hindi na nila magawang maging mas pamilyar pa. Ngunit nagsalita si Mateo ng 5 magkakasunod na araw, at nakinig pa rin sila ng may buong sigla. Ang parehong uri ng mga halamang gamot, ang parehong uri ng mga pamamaraan ng pagpino, ang pagsasalaysay ni Mateo ay ibang-iba sa kanilang pagkakaintindi. Hindi lamang ito nagbigay ng mga bagong kahulugan, ipinakita pa nito sa kanila ang taas at lalim ng alchemy. Hindi nagkulang ang mga alchemist na naroon mula pa noong unang araw. Pagkabalik nila, pinino rin nila ang mga medicinal pills ayon sa pamamaraan ni Mateo. Natuklasan nila ng may pagkamangha na ang ilan sa mga napakasimpleng bagay na binanggit ni Mateo, kahit na ginagamit sa pagpino ng mga high-tier medicinal pills, ay naaangkop din. Malaki ang itinaas ng kalidad ng mga pildores na panggamot na kanilang pinino. Ito rin ang dahilan kung bakit lalong pinahahalagahan nila si Mateo. Ang mga nilalaman ng isinalaysay ni Mateo ngayon ay marami, nagkukwento mula umaga hanggang takip silim, bago tuluyang natapos. Sige. Dito na magtatapos ang lecture. Ang 1,000 Quarry Wall ay magbubukas gaya ng dati mula ngayon. Kung may tanong ang lahat, maaari kayong pumunta rito para magtanong, malamig na sabi ni Mateo. Ngayon lang napagtanto ng lahat na lumipas na ang 5 araw na lektura. Hindi na magbibigay ng lektura si Mateo sa lahat. Master Crosswell, maaari mo bang ipaliwanag sa amin sa loob ng 3 araw pa?
Hindi, kahit isang araw lang ay ayos na. Opo, Master Crosswell. Malaki ang naitutulong ng pakikinig ko sa mga talumpati mo nitong mga nakaraang araw. Mas maganda pa ito kaysa sa 10 taon na pag-iisa. Nakikiusap ako sa iyo, mag-lecture ka na lang ng isang araw pa. Master Crosswell, magsalita ka pa. Galit na galit si Renden sa pagkakataong ito. Lumapit siya at sinabi sa malinaw na boses, tumigil na kayong lahat sa pagtatalo. Master, kailangan din niyang mag-cultivate. Paano niya nagawang gugulin ang buong araw sa pagbibigay sa inyong lahat ng mga talakayan? Pinagdadagdagan niyo pa siya ng isang araw ngayon, pipilitin niyo pa ba siyang magdagdag ng isa pang araw bukas? Ganito, kailan ba ito matatapos? Kasunod ng pagangat ng katayuan ni Mateo, ang apprentice na ito na si Renden ay naging isang napakasikat na tao rin sa lungsod ng Wormland. Sa isang tulala, pakiramdam ni Renden ay isa siyang apprentice ng isang pantas. Ang pakiramdam na ito ng pangangibabaw sa hindi mabilang na buhay ay ang hindi niya kailanman naranasan noong siya pa ang batang Panginoon ng City Lord Manor noon. Ngayon, salamat sa kanyang bagong pagkakakilanlan, si Renden ay nagkaroon ng malayang pakiramdam ng paglipad sa malawak na kalangitan. Dahil pinagalitan ni Renden ng ganito, wala ni isang tao sa mga tao sa ibaba ng entablado ang nang-ahas na tumanggi. Pero nakatingin pa rin sila kay Mateo nang may nag-aalab na mga mata, umaasang mababago nito ang kanyang desisyon. Bumantong hininga si Mateo at sinabing, hindi naman sa ayaw kong ipagpatuloy ang pagbibigay ng mga lektura. Pupunta ako sa Vast Heaven Mystic Realm bukas para hamanin ang mana ng Vast Heaven Pagoda. Wala na talaga akong magagawa tungkol dito. 546. Nang marinig na hahamunin ni Mateo ang Vast Heaven Pagoda, unti-unting tumigil ang dating maingay at sumisigaw na mga boses. Totoo iyon. Ang lakas ni Mateo sa alchemy path ay talagang kakilakilabot. Ngunit ang kanyang hangganan ay masyadong mababa kung tutuusin. Kung ipagpapaliban nila ang cultivation ni Master Crosswell para sa mas maraming lecture, magiging napakalaki ng kasalanan iyon. Nakatadhana si Master Crosswell na maging isang taong kahanga-hanga sa hinaharap. Paano niya nagawang mag-aksaya ng oras dito para lang makipag-usap sa kanila ng Palladian? Ngunit sunod-sunod na panaghoy pa rin ang naririnig sa karamihan. Malinaw na lahat sila ay labis na nagsisisi. Sa oras na ito, biglang may sumigaw sa malinaw na boses, Master Crosswell, handa po kayong pagsilbihan ni Mark ng maingat. Kahit na para lang maging albularyo. Master Crosswell, sana'y ipagkaloob ninyo ang aking kahilingan. Nang maingat na tiningnan, ang hari ng alchemy ang siyang unang nagtanong kay Mateo noong unang araw. Isa itong Mark sa mga eksperto sa Alchemy King. Sa dami ng mga alchemist dito, isa rin siyang nakakatakot na nilalang. Hiniling pa nga niya na maging isang munting alcohol boy para kay Mateo. Talagang katawa-tawa iyon. Gayunpaman, wala ni isa sa 100,000 alchemist na naruroon ang nakaramdam na hindi inaasahan ito na para bang ito ay isang bagay na natural lamang. Ngunit ang mga kilos ni Mark ay nagpaalala rin sa lahat. Sa loob ng ilang panahon, maraming tao ang sumunod sa kanya upang gawin ito. Master Crosswell, handa rin akong magpaalipin para sa iyo. Matibay at makapal ang balat ko at kaya kong buhatin. Master Crosswell, pakisamahan po ninyo ako. Handa akong maging isang maliit na katulong na pampainit ng kama para kay Master Crosswell. Master Crosswell, pakiusap tanggapin mo ako. Matinis na sigaw ng isang babaeng alchemist. Nasa katanghaliang gulang na ang babaeng ito pero may itsura pa rin naman. Maliban na lang sa ang pagsasabi niya nito ay nagdulot ng malakas na tawa. Hahaha. Matandang hagding, masyado ka ng matanda para maging lola ni Master Crosswell. Para talagang gusto mo pa ring maging katulong niya sa pag-aayos ng kama. Kahit na mas matanda pa ang matandang babaeng ito, babae rin ako. Bukod pa riyan, isa akong babaeng tumatanda ng maayos. Si Master Crosswell ay puno ng sigla at malinaw na isa pa ring birhen. Kailangan lang niya ng isang katulong na tulad ko para painitin ang kanyang kama. Paanong mas magaling pa sa akin ang mga batang babaeng iyon na naghihintay sa kanya? Walang anumang pag-aalinlangan o paghihigpit ang matandang babaeng si Ding, at nang ahas siyang magsalita ng kahit ano. Pinagpawisan din ng husto si Mateo nang marinig niya iyon. Hindi niya matiis nang makahanap siya ng babaeng magpapainit ng kama.
Ikinumpas ni Mateo ang kanyang kamay at sinabing, mabuti ang intensyon ng lahat, pinahahalagahan ito ni Croswell. Pero hindi sanay ang Croswell na pinaglilingkuran ng mga tao. Kalimutan na natin ang usapin ng pagiging albularyo. Ngayong may kakilakilabot na kaaway sa unahan, panahon na para maglingkod ang lahat. Nagdaos ang Croswell na ito ng isang forum para magbigay ng mga sermon at palakasin ang loob ng lahat. Kung may puso ang lahat, maaari kayong sumali sa City Lord Manor at mag-alok ng tulong para sa Endless Alliance. Dahil mataas ang pagtingin ng lahat sa Croswell na ito, maipapangako ng Croswell na ito sa lahat na sa bawat pagbalik ng Croswell na ito sa Wormland City sa susunod, magdaos ako ng isang forum at magbibigay ng lecture minsan. Tungkol naman sa pagitan ng oras, hindi magagarantiyahan ng Croswell na ito. Nang marinig ang mga salita ni Mateo, hindi napigilan ng mga alchemist na ito ang makaramdam ng pagkadismaya. Pero maraming tao rin ang palihim na nagpasya na sasali sa City Lord Manor bukas. Sa ganitong paraan, mas mapapalapit sila kay Master Croswell. Marahil ay magkakaroon ng pagkakataon na kumonsulte kay Master Croswell tungkol sa mga problema. Napakataas ng hinihingi ni Mateo sa pagtanggap ng mga disipulo. Bagamat may ilan sa mga taong ito na hindi naman masama ang talento, malayo pa rin ito sa hinihingi ni Mateo. Sa kagustuhang maging disipulo ni Mateo, ang isa sa mga pinakamababa ay kailangang umabot sa antas ni na Sofia at Rendan. Sa talento ng mga taong ito, malinaw na hindi lang sila basta-basta mas mababa sa antas. Sa mga taong ito, ang mga eksperto lamang ng hari ng alchemy ang isang malaking grupo. Ngunit ang mga nagawa ng karamihan sa kanila ay dito natitigil. Sa sobrang lakas, paano kaya magagawa ni Mateo na pagtrabahuhan sila ng husto? Pero ang hindi nila pangangailangan ni Mateo ay hindi nangangahulugang hindi rin sila kailangan ng City Lord Manor. Ang kanyang matandang lalaki ngayon ay ang batang Panginoon ng City Lord Manor. Siya ang tiyak na magmamana ng Wormland City sa hinaharap. Natural lamang na kailangan ni Mateo na mag-ipon ng ilang puwersa para kay Henry. May isip lang ng isa na ang ilalim na hamba ng pinto ng City Lord Manor ay masisira at matatapakan bukas. Dati, maaaring gamitin ng pamilya Carter ang Thousand Quarry Wall upang mangalap ng mga alchemist. Ngayon, ang katayuan ni Mateo ay talagang nalampasan na ang katayuan ng Thousand Quarry Wall. Tutal, gaano man kalakas ang Thousand Quarry Wall, wala itong paraan para madagdagan ang lakas ng 100,000 katao. Pero nagawa ito ni Mateo. Matapos makinig ang mga alchemist na ito sa 5 araw niyang lektura, ang kanilang lakas ay bahagyang bumuti. Ang pagtaas ng lakas ng isang individual ay maaaring walang gaanong silbi. Ngunit ang pagtaas ng lakas ng 100,000 alchemist, ito ay isang napakalakas na puwersa. Sa gitna ng karamihan, bumantong hininga si Zachary nang may kalungkutan. Sabi niya, dahil nandito ang batang ito, wala nang pagkakataon ang aking pamilya Carter na umangat sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos nito, ang lungsod ng Wormland ay magiging monopolyo ng pamilya Ren. Ngunit ang pag-aalok ng Thousand Quarry Wall sa pamilya Ren ang pinakatamang bagay na ginawa ng matandang ito. Ang lakas ng alchemy ng batang ito ay masyadong nakakatakot. Talagang nagkaroon siya ng isang nakakagulat na hindi inaasahang engkwentro. Ama, pagkatapos ng araw na ito, plano kong pumasok sa isang saradong pag-iisa sa loob ng isang takdang panahon. Malaki ang aking mga natamo nitong mga nakaraang araw. Ang mga lektura ni Mateo ay nagbukas ng isang bagong landas ng alchemy para sa akin. Pagkatapos ng pag-iisa sa pagkakataong ito, tiyak na magkakaroon ako ng mga tagumpay. Sabi ni Kevin. Nagliwanag ang mga mata ni Zachary, at sinabi niya, magaling, mahusay. Kung magpapatuloy o hindi ang aking pamilya Carter, ay nasa iyo. Hanggat kaya mong maging isang peak alchemy sovereign, tiyak na mapoprotektahan mo ang pamana ng aking pamilya Carter sa loob ng 1,000 taon. Siyempre, ang kailangan ay ang walang alitan sa City Lord Manor, naiintindihan mo. Tumango si Kevin at sinabing, Ama, makakaas ka. Iniukit na ng anak mo ang bagay na ito sa kanyang puso. Hanggat nabubuhay ang anak mo, wala akong anumang bahid ng alitan sa pamilya Ren.
Bukod pa rito, may pakiramdam ako na kung ipipilit ni Mateo na tanggihan ang posisyon ng batang Panginoon, ang kanyang ama na si Henry, ang mga tagumpay sa hinaharap ay tiyak na hindi mababa sa akin. Ganito rin ba ang nararamdaman mo? Mukhang pabigla-bigla ang batang ito sa paggawa ng mga bagay-bagay. Sa totoo lang, sa huli, matutuklasan mo na ang lahat ay nasa kanyang kakayahan. Na ang edad ni Henry ay mas bata pa rin kaysa sa iyo. Hindi pa nauubos ang kanyang potensyal. Mahirap sabihin kung ano ang magiging mga tagumpay niya sa hinaharap. Sabi ni Zachary nang may malungkot na ekspresyon. Nagdulot ng kaguluhan si Mateo sa buong Wormland City nitong mga nakaraang araw. Hindi lang ang mga alchemist na iyon ang nagulat. Ang gulat sa puso ni Celso ay hindi nabawasan kahit kaunti kumpara sa iba. Paulit-ulit siyang nag-isip at nagpasya pa ring hanapin si Henry para magtanong tungkol sa mga ginagawa ni Mateo. Kagalang-galang na manugang, nagkaroon ba ng maswerteng engkwentro si Mateo? Dati. Matapos ang mahabang walang patutunguhang pag-uusap, sa wakas ay ibinaling ni Celso ang usapan kay Mateo. Ngunit ang paraan ng pagtawag niya kay Henry ay hindi namamalayang napalitan na ng kagalang-galang na manugang. Matalinong tao rin si Henry. Alam niyang lahat ng posisyon niya ngayon ay ibinigay sa kanya ni Mateo. Ngunit walang loik na ang isang ama ay nagseselo sa kanyang anak sa mundong ito. Dahil ang kanyang anak ay may pangako, siya ay higit pa sa masaya. Kung tungkol naman sa pagbabago ng ugali ni Celso, natural lang na natuwa si Henry na makita ito. Hindi ba't para sa sitwasyong ito ang dahilan kung bakit siya bumalik sa Wormland City ngayon? Hindi lang inaasahan ni Henry na ang tumulong sa kanya para matupad ang kanyang hiling ay hindi siya mismo kundi ang kanyang anak. Gayunpaman, palihim na ipinasya ni Henry na mag-cultivate ng mabuti mula ngayon. Kailangan niyang makarating sa Alchemy Sovereign Realm sa loob ng 10 taon. Kung hindi, siya ang magiging pinakamalaking katatawanan ng Wormland City. Panginoong Biyenan, sinabi na sa akin ni Mateo dati na minsan na niyang nakuha ang pamana ng isang pinakamataas na major power sa kanyang panaginip. Akala ko noong una ay nakuha lang niya ang Northern Domain, isang partikular na major power na katulad ng mana ng Biyenan. Matagal ko nang pinaghihinalaan na iyon mismo ng Panginoong Biyenan. Pero kung titingnan ngayon, malamang hindi ganoon kadali, sabi ni Henry. Kumislap ang mga mata ni Celso, at seryoso niyang sinabi, mukhang nalampasan na ng hindi inaasahang pagkikita ni Mateo ang walang hanggang mundo sa maliit na mundong ito. 547. Ang ibig sabihin ng Panginoong Biyenan ay ang banal na kaharian. Kahit matagal na itong nahulaan ni Henry, napakabigat pa rin sa pakiramdam na sabihin ang dalawang salitang ito. Ang sarili niyang anak ang nakakuha ng mana ng isang major power ng Divine Realm. Ang swerteng engkwentrong ito ay sadyang hindi kapanipaniwala. Gayunpaman, kung iisipin ang pagbangon ng kanyang anak mula sa maliit na estado ng Novaria, marahil ang ganitong paliwanag lamang ang may katuturan. Tumango si Celso at sinabi ng may seryosong ekspresyon, sa aking palagay, ang makapangyarihang iyon na nagturo sa panaginip ay malamang na isang napakalakas na nilalang din sa Divine Realm. Ang antas ng alchemy ni Mateo ay hindi lamang kasing simple ng paglampas sa Alchemy Sovereign. Bahagyang nag-aalala si Henry sa kanyang puso. Hindi niya talaga mabilang kung gaano kalakas at kakilakilabot ang kapangyarihan. Sa pananaw ni Henry, makapangyarihan na si Celso hanggang sa makaramdam ang mga tao ng pagkasakal. Gaano ba kalakas ang lakas ng pangunahing kapangyarihan ng Divine Realm na iyon? Napakaliit ng interaksyon sa pagitan ng maliliit na mundo at ng Divine Realm. Wala talagang paraan ng lower realms para makuha ang balita tungkol sa Divine Realm. Habang tumatagal, lalo pang nararamdaman ng mga martial artist ng lower realm na ang Divine Realm ay sadyang misteryoso. Ngunit hindi may kikaila na ang lakas ng mga pangunahing kapangyarihan ng Divine Realm ay talagang hindi nila maiisip. Tungkol sa mataas na pagtingin ni Old Hal kay Mateo, malamang na tinitingnan din niya ang malaking kapangyarihan sa likod ni Mateo. Kung hindi, dahil sa kanyang hangganan, kahit na mas may talento pa si Mateo, imposibleng tawagin siyang kapatid. Hindi tanga si Celso. Matapos malaman ang mga detalye ni Mateo, hindi rin siya nalalayo sa iniisip ni Levi. Hindi naman nag-aalala si Henry tungkol dito.
Hanggat ligtas at maayos ang kalagayan ni Mateo, masisiyahan na siya. Siyempre, dahil ang anak niya ang magiging kahalili ng isang major power sa Divine Realm, natural lang na maging proud si Henry. Ang anak niya ay talagang namumukod-tangi. Si Henry, bilang isang ama, ay natural na hindi rin mawawala ng bait para sa kanyang anak. Kahit papaano, kailangan niyang tumayo sa tuktok ng walang hanggang mundong ito. At ngayon, sa wakas ay alam na ni Henry kung gaano kalaking kasuklam-suklam ang dalawang pamamaraan ng paglilinang na itinuro sa kanya ni Mateo. Iyan talaga ang makapangyarihang pamamaraan ng paglilinang ng Divine Realm. Kung hindi pa rin niya maabot ang tuktok gamit ang isang treasure mountain, magiging walang silbi iyon. Ang bagay na ito, mas mabuti kung mas kaunti ang nakakaalam. Kung hindi, natatakot akong may mga taong may masamang balak sa kanya. Pero sa palagay ko, ang ilang matatandang iyon mula sa tatlong sekta ay may mga haka-haka. Hindi lang talaga nila ito pinapatunayan. Bukas, personal kong dadalhin si Mateo sa malawak na langit na mistikong kaharian. Ang mga gawain ng City Lord Manor ay ipapasa kay Eugene at sa inyo, sabi ni Celso. Tumango si Henry at sinabing, Ginoong Bienan, huwag kang mag-alala. Alam na ni Henry ang gagawin. Kinabukasan, maagang nagpaalam si Mateo sa kanyang mga magulang at nagtungo sa Vast Heaven Mystic Realm kasama si Celso. Noon, ang malawak na langit na mistikong kaharian na ito ay monopolyo ng tatlong sekta. Kahit ang Wormland City ay hindi nang ahas na makialam. Ngunit sa pagkakataong ito, ang Vast Heaven Mystic Realm ay binuksan para sa lahat. Nagbigay ito ng pagkakataon sa mga martial artists na sa simula ay hindi nakakakita ng pag-asa na makipagsabayan sa mga henyo. At sa pagkakataong ito, ang mga batang talento ng Wormland City, kabilang sina Renden at Flynn, ay may mga kwalifikasyon din para sumali. Ang malawak na langit na mistikong kaharian ay nasa isang lugar na katabi ng puwersa ng tatlong sekta. Mayroon pa ring malaking distansya mula sa Wormland City. Ngunit si Celso ay sumakay sa isang profound artifact ranking spirit boat at 3 araw lamang ang ginamit para makarating doon. Ang malawak na langit na mistikong kaharian ay matagal ng isang bagay na nakatago sa mga bag ng tatlong sekta. Kaya naman, walang anumang panganib dito. Pagdating ng grupo ni Mateo, mayroon ng ilang daang tao na naghihintay sa mahiwagang kaharian. Sa bawat pagbubukas ng Vast Heaven Pagoda, mayroon lamang 300 na pwesto. Sa totoo lang, sa tuwing magbubukas ito, hindi nauubos ang mga pwesto ng tatlong sekta. Ngayon lang napuno ng tatlong sekta ang mga pwesto, na umabot din sa 300 katao. Sa pagkakataong ito, binuksan ng tatlong sekta ang malawak na pagoda sa langit. Marami sa mga naglalakbay na magsasaka na natural na nakatugon sa mga kondisyon ay hindi rin nais na palampasin ito. Sumailalim ang tatlong sekta sa isang yugto ng pagsusuri at pumili ng 50 naglalakbay na magsasaka na akma sa mga kinakailangan. Ang iba't ibang pangunahing paksayo ng Northern Domain, maliban sa 3 sects, ay pumili rin ng 100 henyong martial artist. Sina Mateo at ang iba pa, natural lang nakasama rin sa 100 ang kanilang mga pangalan. Ang natitirang 150 pwesto, ang tatlong sekta ay may tig 50 katao. Kung ikukumpara, ang tatlong sekta pa rin ang may pinakamataas na posisyon. Pero hindi rin naman sila masisisi rito. Sino ang humiling na ang lakas ng tatlong sekta ang maging pinakamalakas sa buong walang hanggang mundo? Ang makapasok sa mahiwagang kaharian ay isa ng pinakadakilang biyaya para sa ibang tao. Pagpasok ni Mateo sa mahiwagang kaharian, nakita niya ang isang malaking pagoda sa di kalayuan, matayog at marangya. Sa sobrang layo at malinaw na nararamdaman ni Mateo ang luma at misteryosong aura na nagmumula sa pagoda. Bahagyang nag-aalala si Mateo sa kanyang puso. Ang malawak na pagoda na ito sa langit ay talagang hindi pangkaraniwan. Hindi sigurado kung ano ba talaga ang laman ng manang ito, para hayaang umabot sa ganoong kalaking hangganan ang matandang punk na si Leonardo. Tila nahalata ni Celso ang pagkalito ni Mateo at nagpaliwanag, walang nakakaalam sa pinagmulan ng malawak na pagoda na ito sa langit. Ito ay kung bago pa man mabuo ang walang hanggang mundo na ito, nakatayo na ito rito. Sa loob ng halos 10,000 taon, ang malawak na pagoda na ito sa langit ay nakaranas ng ilang dosenang paksayon, ngunit sa huli ay nanatili itong matatag at hindi natitinag.
Sa loob ng halos 10,000 taon, ang mga mahuhusay na martial artist na pumasok sa loob ay umaabot sa ilang daang libo. Ngunit isang individual lamang ang makakarating sa ika-8 antas. At ang karamihan sa mga martial artist ay hindi man lang makakalampas sa ika-5 antas. Gayunpaman, sa pamamagitan lamang ng pagkumpleto sa ika-5 antas ay makakakuha ka na ng hindi maisip na mga benepisyo. Naging interesado si Mateo nang marinig niya ito at nagtanong, anong klaseng benepisyo ang mayroon? Mga pamamaraan ng cultivation, martial techniques, medicinal pills, armas, at iba pa. Habang dumarami ang levels na napapadaan, mas malaki ang makukuhang rewards. Ang martial techniques na nakuha mula sa Vast Heaven Pagoda, kahit tier isang martial technique lang, ay pawang mga kahanga-hanga. Pagkatapos cultivatehin ang mga ito, halos kakalat na ito sa mga nasa parehong ranggo. Sabi ni Celso. Hindi talaga pinansin ni Mateo ang mga bagay na ito. Ang kanyang mga pamamaraan ng paglilinang at mga teknik sa pakikipaglaban ay sapat ng kahanga-hanga. Kung hindi kailangan ang mga pamamaraan ng paglilinang at mga teknik sa pakikipaglaban sa loob, kaya rin niyang talunin ang mga nasa parehong ranggo. Bukod dito, tanong ni Mateo. Hindi nagulat si Celso sa reaksyon ni Mateo. Alam niya ang lakas ni Mateo. Wala lang talaga siyang kaakit-akit sa mga bagay na ito. Pag-unawa sa konsepto. Sabi ni Celso. Nagliwanag ang mga mata ni Mateo. Paano? Wala rin akong kaalam-alam kung ano ang mga detalye. Pero alam ko na ang sino mang martial artist na nakalampas sa ika-5 antas at nakapasok sa ika-6 na antas ay halos umakyat lahat sa Divine Realm kalaunan. Pero nitong mga nakaraang 1,000 taon, wala pa ring sino man ang nakarating sa ika-6 na antas. Marami-rami na rin ang mga taong nakarating sa ika-5 antas. Pero sa huli ay nabigo pa rin sila at malapit ng magtagumpay. Nitong mga nakaraang daang taon, wala ni isang tao ang nakarating sa ika-4 na antas. Mapait na sabi ni Celso nang may mapait na ngiti. Nakakahiya rin ang daang taon ng walang hanggang mundo. Wala man lang kahit isang tao ang nakarating sa ika-4 na antas. Hindi nakakapagtaka na mahina ang kanilang lakas hanggang sa ganito. Ngunit ito ay may kinalaman sa pagmomonopolyo ng 3 sekta sa mga mapagkukunan at lahat ng iba pa. Kung ang mga puwang na ito ay pantay na naipamahagi sa iba pang mga paksayon at mga naglalakbay na tagapagsaka, marahil ay may mga kahangahangang henyo na lilito. Ang pamamaraang ito ng pagsasara ng kanilang mga pinto sa mundo ay sa huli ay nagiging sanhi ng pagbaba ng mga talento sa zero. Bahagyang tumango si Mateo. Malamang, naunawaan na ni Leonardo ang konsepto ng landas ng mga pormasayon sa malawak na pagoda na ito sa langit. Kaya naman agad siyang pumailang lang sa langit. Nagtataka lang si Mateo kung anong uri ng pag-iral ang lumikha sa malawak na pagoda na ito sa langit. Noong nasa lower realm si Leonardo, ang kanyang pag-unawa sa mga konsepto ay higit na nalampasan na ang endless world, ang maliit na mundong ito. At nakarating lamang siya sa ika-7 antas. Kung gayon, ang mga bagay sa ika-8 antas at ika-9 na antas ay dapat na makaabot sa antas ng Divine Realm. Bakit lilito ang ganitong pag-iral sa walang hanggang mundo at mag-iiwan ng pamana? 548. Habang naglalakbay, patuloy na sinusuri ni Mateo ang malaking pagoda. Habang tinitingnan niya ito, lalo niya itong nararamdamang kakaiba. Paglapit sa harapan, sinabi ni Mateo kay Celso, "Matanda, ikaw ang pumunta at bumati sa kanila. Maglalakad-lakad lang ako." Tungkol naman sa paraan ng pakikipag-usap ni Mateo, matagal na itong sanay ni Celso. Kung susubukan makabawi kay Mateo, matagal nang sisubog sa galit si Celso. Natuklasan din ni Celso na interesado si Mateo sa Vast Heaven Pagoda. Tumango siya at sinabing, "Sige. Mag-isa ka na lang. Nandoon ang ilan sa mga dati kong kaibigan. Pupunta ako at babatiin sila. Dong-er, Flynn, sumunod kayo sa akin para batiin ang ilang nakatatanda." Pagkaalis ni Celso, naglakad-lakad si Mateo sa Vast Heaven Pagoda ng mag-isa. Pagkatapos lamang matitigan ng malapitan ni Mateo ay saka lamang niya natuklasan na wala talaga siyang paraan upang matukoy kung anong uri ng material ang ginamit sa paggawa ng pagoda na ito. Bagamat hindi gaanong sumubok si Mateo sa landas ng pagpipino, sa kanyang kaalaman, alam pa rin niya ang halos lahat ng mga materyales sa Divine Realm.
Gayunpaman, hindi niya talaga matukoy ang materyal ng gusaling ito. Hindi sinasadyang lalo pang nagdulot ito ng kuryosidad kay Mateo tungkol sa malawak na pagoda sa langit na ito. Ang mga spirit gathering formation ay inilatag sa paligid ng vast heaven pagoda na ito upang walang humpay na magtustos ng enerhiya ng asensya sa katawan ng pagoda. Hindi mabilang na mga array formation ang nakaukit sa katawan ng pagoda. Ang paggamit ng maraming array formation, kahit ako ay hindi talaga maintindihan ang alinman sa mga ito. Hindi mapigilan ni Mateo ang paghinga ng malamig. Ang malawak na pagoda na ito sa langit ay talagang napaka-abnormal. Kailangang malaman ng isa na kahit hindi maihahambing ang mga naabot ni Mateo sa formations path kay Leonardo, siya mismo ay isang tier siyam na array emperor. Bukod pa rito, nakuha rin niya ang pamana ni Leonardo sa Grandian True Sect. Ang kanyang mga naabot sa formations path ay napakataas na. Sa kasalukuyan niyang husay sa paningin, hindi niya talaga matukoy ang mga pormasayo ng hanay na nakaukit sa katawan ng pagoda. Saan nga ba nagmula ang malawak na pagoda na ito? Hindi mapigilan ni Mateo ang pagbulong. Noong una, inakala ni Mateo na ang lahat ng bagay sa lower realms ay dapat nasa ilalim ng kanyang kontrol. Ngunit ngayon lamang niya natuklasan na sa loob ng walang hanggang mundong ito, maraming sikreto na kahit siya ay hindi maintindihan. Hindi lang itong malawak na pagoda sa langit, pati na rin ang walang kapantay na misteryosong walang hanggang kagubatan. Sinabi ni Mega na minsan na siyang nakapasok sa kaibuturan ng walang hanggang kagubatan. Ngunit sa kanyang lakas, hindi talaga siya nang ahas na pumasok sa pinakamalalim na bahagi. Biglang natuklasan ni Mateo na ang mundong ito ay tila mas masalimuot pa kaysa sa kanyang inaakala. Ang isang maliit at walang katapusang mundo ay napakaraming bagay na hindi kayang unawain. Paano naman ang banal na kaharian? Ilan nga ba ang mga sikreto na nakatago sa Divine Realm? Saan napunta ang lahat ng mga powerhouse na iyon sa Deity Realm? Bakit hindi nagawang patunayan ng mga kasalukuyang martial artist ang kanilang daw at maging mga Diyos? Natuklasan ni Mateo na masyado siyang abala sa alchemy sa kanyang nakaraang buhay, kaya't maraming bagay ang nakaliligtaan niya. Sa pamamagitan lamang ng reinkarnasyon na ito niya napagtanto na napakaliit pala ng kanyang pag-unawa sa mundong ito. Hey! Sino bang taga-bukid ang hindi nakakaalam sa lawak ng langit at lupa? Kahit ang tatlong sekta ay hindi lubos na nakakaintindi sa mga sekreto ng malawak na langit na pagoda na ito, lalo na ikaw, isang batang taga si Transformation Realm. Kasalukuyang nawawala sa malalim na pag-iisip si Mateo nang may mapanghamak na boses na narinig mula sa likuran. Paglingon niya, isang binata ang nasa edad 30. Ang taong ito ay nakasuot ng kasuotan ng Myriad Sword Sect. Malinaw na isa siyang disipulo ng Myriad Sword Sect. Bahagyang umiling si Mateo. Bawat isa sa mga disipulo ng tatlong sekta ay talagang napaka-arrogant. Bagamat ang taong ito ay may lakas na Soul Sea Realm, ang pares ng mga mata niya ay halos lumalaki na sa ibabaw ng kanyang ulo. Nang buksan ng Vast Heaven Pagoda sa lahat sa pagkakataong ito, malinaw na labis na nadismaya ang mga disipulo ng tatlong sekta. Sa kanilang paningin, ang mga batang disipulo maliban sa tatlong sekta ay malamang na pawang mga walang kwenta, tama ba? Ayaw din makipagtalo ni Mateo sa kanya. Pumunta siya sa ibang lugar nang hindi man lang siya pinapansin. Nang makita ng taong iyon ang ugali ni Mateo, agad niyang naramdaman na parang binaliwala siya. Umugang ang galit sa kanyang puso. Baho mong bata, kinakausap kita. Narinig mo ba o hindi? Habang nagsasalita, inabot niya ang kamay niya para hawakan si Mateo. Gusto niyang turuan ng kaunting leksyon ang mayabang na batang ito. Isang maliit na martial artist ng si Transformation Realm ang talagang may ganitong ugali nang makita siya. Ang yabang naman. Pero sa kanyang paningin, si Mateo ay naging malabong figure at pagkatapos ay naglaho ng walang bakas. Paglingon muli, nakarating na si Mateo sa laing ilang dosenang talampakan, kasalukuyang sinusuri siya gamit ang masamang tingin. Nagbago ang ekspresyon ng binata, halata sa mukha nito ang hindi pagkapaniwala. Siya, isang Soul Sea Realm, ay sana'y hahawak sana sa isang batang nasa early stage si Transformation, pero nabigo talaga siya. Isang pakiramdam ng kahihiyan ang bumukal sa kanyang puso nang hindi mapigilan.
Akmang gagawa na sana ng hakbang ang binata para hugasan ang kahihiyan kanina nang biglang may marinig na boses. Senior Apprentice Brother Jerome, nandito ka pala. Lumingon si Jerome at sinabing may malungkot na tingin, Junior Apprentice Brother Brian, maghintay ka muna. Maghintay ka hanggang sa ako na ang bahala sa mapang-ipang batang ito. Ang dumating ay ang Brian na nakalusot na sa Soul Sea Realm. Sinundan ni Brian ang tingin ni Jerome at hindi niya napigil ang sabihin sa gulat, Mateo. Pero mabilis siyang nagiba ng ekspresyon at lumingon kay Jerome para lumapit kay Mateo. Magalang na yumuko si Brian, anumang pagkakasala na nagawa kay Junior Apprentice Brother Croswell noon, hinihingi ito ni Brian. Nang makita ni Mateo na nakalusot na nga si Brian sa Soul Sea Realm, medyo nagulat din siya. Nang huli niyang mabihag si Brian para maging bihag, medyo malayo pa si Brian sa Soul Sea Realm. Hindi ko akalain na sa bawat pag-address niya ay lalo siyang nagiging matalino, at sa huli ay nakapasok pa rin siya sa Soul Sea Realm. Nanlaki ang mga mata ni Jerome sa gilid. Ang mapagmalaking anak ng langit ng Myriad Sword Sect, si Brian, ay talagang yumuko sa batang baguhan na ito sa Sea Transformation Realm. Junior Apprentice Brother Brian, nagkakamali ka ba? Nayumuko ka talaga sa batang ito. Puno ng pagdududa si Jerome. Sinabi ni Brian sa medyo seryosong boses, Senior Apprentice Brother Jerome, kahit hindi ko alam kung ano ang nangyayari, si Junior Apprentice Brother Croswell ay hindi isang taong kaya mong saktan. Bumalik ka agad. May hinahanap ka ang old ancestor. Tila nag-aalala ang ekspresyon ni Jerome, at hindi niya maiwasang tumingin kay Mateo nang may pagtataka. Naunawaan niya ng husto si Brian. Sa sekta, siya ay labis na mayabang. Ngunit ang isang mayabang na si Brian ay talagang yumuko sa harap ng binatilyong ito. Sino ba talaga ang binatang ito? Bakit ka pa natutulala? Alam mo naman ang ugali ng matandang ninuno. Kung mahuhuli ka, hindi ako mangangahas na sabihin kung ano ang mga kahihinatnan nito. Kumunat ang noo ni Brian at sinabi. Nang inig si Jerome, matigas na tumango, at dali-daling tumalikod at umalis. Tumingin si Mateo kay Brian at nakangiting sinabi, gamit ang lakas mo ngayon, hindi mo ako dapat katakutin. Bakit mo gagawin to? Ang paglusot ni Brian sa Soul Sea ay naiiba sa mga ordinaryong martial artist. Bagamat katulad ng first level Soul Sea, ang kanyang lakas ay mas malakas. Para kay Brian, ang paglusob patungo sa Soul Sea ay isang kwalitatibong hakbang. Sa larangang ito ang panahon para sa kanyang potensyal na pinakamalaking pagsulong. Kahit ang kasalukuyang Mateo ay hindi nang ahas na sabihin kaya rin niyang talunin si Brian. Medyo nahiyang sabi ni Brian, kami ni Junior Apprentice Brother Croswell ay nakatakdang hindi maging magkalaban sa parehong antas. Huwag mo na akong pagtawanan pa. Alam kong si Junior Apprentice Brother Croswell ay nakapatay ng isang Soul Sea Realm expert ng mag-isa. Sa Vast Heaven Inheritance sa pagkakataong ito, malamang ay kayang-kaya ni Junior Apprentice Brother Croswell na sumugod sa ika-6 na antas. Sa oras na iyon, tiyak na lilipat ka sa langit sa isang galaw lang. Medyo naging mausisa si Mateo nang marinig iyon at nagtanong, oh. Paano mo nalaman na kaya kung sumugod sa ika-6 na antas? Ang Vast Heaven Pagoda ay isang lugar na sumusubok sa potensyal at lakas. Dahil sa talento ni Junior Apprentice Brother Croswell, ang pag-akyat sa ika-6 na antas ay tiyak na sigurado. Sabi ni Brian. Kung gayon, paano ang iyong sarili? Tanong ni Mateo. Tila matagal nang may hula si Brian tungkol dito at sinabing, mayroon akong kumpiyansa na sumugod sa ika-5 antas. Pero wala akong gaanong kumpiyansa na malampasan ang ika-5 antas. 549. Nabalitaan ko na halos 100 taon nang walang sino man ang nakarating sa ika-5 antas sa 3 sekta. Ang tiwala mo ba talaga? Tanong ni Mateo. Hey! Kahit hindi kayang tapatan ng China ito ang Junior Apprentice Brother Croswell, may kumpiyansa pa rin ako pagkatapos kong tingnan ang sarili ko. Kung bago pa man ako makarating sa Soul Sea, hindi ko talaga ito sasabihin. Pero ngayon, hindi natapos ang mga sinabi ni Brian sa likuran. Ngunit napakalinaw na mayroon siyang lubos na kumpiyansa sa kanyang sarili na makakarating sa ika-4 na antas. Sa kaso ng mga henyong martial artist, lahat sila ay may buong tiwala sa kanilang sarili. Ito ang mahalagang kondisyon upang maging isang makapangyarihang mandirigma. Tunay ngang isa si Brian sa mga nakababatang henerasyon ng Endless World.
Hindi rin naman masama ang pagkakaroon niya ng ganitong kumpiyansa. Kung wala siyang ganoong tiwala sa sarili, hindi posible na makalusot agad sa Soul Sea Realm matapos makatanggap ng estimulasyon mula sa insidente kay Mateo. Kung gayon kailangan kong batiin si Senior Apprentice Brother Chin sa pagiging numero 1 tao sa loob ng 100 taon. Natatawang sabi ni Mateo. Huwag kang maglakas loob, huwag kang maglakas loob. Dahil nandito si Junior Apprentice Brother Croswell, paano ko matatawag ang sarili kong numero 1 tao? Isa pa, sina Topher at Sarah ay tiyak na ayaw ding maiwan, nagmamadaling sabi ni Brian. Lumalabas na hindi pa alam ni Junior Apprentice Brother Croswell. Nakarating na silang dalawa sa Soul Sea Realm bago pa man makarating sa Vast Heaven Mystic Realm. Alam ni Brian na hindi pa niya natatanggap ang balita nang makita niya ang ekspresyon ni Mateo. Tungkol sa balita tungkol sa aspetong ito, si Mateo ay palaging mabagal. Hindi napigilan ni Mateo ang matawa nang marinig niya ito. Kayong tatlo ay sumusunod ng mahigpit sa likuran. Pero maganda rin ang daan na ito. Medyo malungkot ang maglakad ng mag-isa sa harap. Tumanggaw si Brian at naramdaman niyang tama rin ang sinabi ni Mateo. Pero agad din siyang natauhan. Hindi ba't ang taong ito ang nasa harap niya ng mag-isa? Kahit ang kasalukuyang siya ay hindi nang ahas na sabihin na tiyak na matatalo si Mateo, lalo na ang pagbanggit tungkol sa paghahabol sa Vast Heaven Inheritance. Second level si transformation at kayang pumatay ng isang Soul Sea Realm expert. Napakalaking halimaw nitong si Mateo hanggang sa makaramdam ito ng takot sa mga tao. Sa totoo lang, matapos mabihag ni Mateo para maging bihag, si Brian ay hindi pa rin sumusuko. Pinanghahawakan din niya ang hinaing na ito. Kaya naman mabilis siyang nakalusot sa Soul Sea Realm. Pero nang marinig niya ang balita tungkol sa pagpatay ni Mateo sa isang eksperto sa Soul Sea Realm ng mag-isa, hindi na niya maisip na hanapin si Mateo para maghiganti. Napakalaki ng pagkakaiba niya kay Mateo. Bukod pa rito, lalo lamang lalala ang pagkakaibang ito. Ang pagsupil niya kay Mateo gamit ang isang major realm ay tila walang kahit kaunting bentaha na mapag-uusapan. Bukod pa rito, sa potensyal ni Mateo, ang bilis ng kanyang cultivation ay mas mabilis lamang kaysa sa kanya. Kasama si Mateo sa isang round ng paglilibot, sinundan ni Brian si Mateo pabalik sa lugar kung saan nagtitipon ang mga pangunahing kapangyarihang iyon. Nang makita ni Topher si Mateo, agad siyang lumapit upang bumati ng mainit. Sabi niya, "Haha. Junior Apprentice Brother Croswell, sumama ka pala kay Brian. Tinanong ko lang ang City Lord, kanyang kamahalan, at hahanapin na sana kita." Hindi naman masama ang impresyon ni Mateo sa mabait na si Topher. Nakangiti niyang sinabi, dahil hindi nagkita ng ilang araw, bumuti na naman ang kalagayan ng Senior Apprentice Brother Garrison. "Binabati kita. Hay nako, hindi ba't dahil pa rin sa iyo ang lahat ng ito? Kung hindi dahil sa pagpapasigla mo kina Brian, Fairy Ice Cloud at ako, hindi rin niya ako mapapalakas. Ako, si Topher, ay nagpapasakop lamang sa iyo, Mateo. Hindi ako kumbinsido na matatalo ako ng baliw na ito kay Brian." Nakangiting sabi ni Topher. "Humph. Kahit ano paman, panalo rin ako ngayon." Malamig na sanggal ni Brian. Likas na magkaaway ang 2 taong ito. Dahil magkasama sila, nagtatalo sila sa loob ng 3 pangungusap. Ano na nga ba? Ngayon, halos pareho na naman ang lahat. Kung hindi ka kumbinsido, tara na at maglaban-laban tayo ng isang round. Sabi ni Topher nang hindi man lang sumusuko. Sige. Ano ang silbi ng pakikipaglaban at pagyayabang? Kung mayroon kang lakas, bakit hindi mo ibigay ito sa mga martial artist ng Fierce Gale World? Pumunta rin dito si Sarah sa oras na ito at pinutol ang matinding komprontasyon ng dalawa. Nang bumukas ang bibig ni Sarah, matinong tinikom ng 2 tao ang kanilang mga bibig at hindi na nagtalo pa. Natural na napansin ni Mateo ang maselang relasyon sa pagitan ng 3 taong ito at hindi rin niya ito ibinunyag. Sinabi niya kasama si Sarah habang magkahawak ang mga kamay, "Binabati kita Fairy Ice Cloud sa paglusot sa Soul Sea Realm." Malamig ang dating ng Sarah na ito. Hindi rin naman masyadong magalang si Mateo sa kanya at bahagya na lang siyang binati. Bumati si Sarah habang nakatiklop ang mga kamay sa ibabang kanang bahagi at malamig na sinabi, "Naranasan ko ang pangungutya ni Junior Apprentice Brother Croswell." Hahaha. Dumating si Little Brother Croswell. Kanina lang ay tumaya ako kay Old Ren at sinabing siguradong makakarating ka sa ika-6 na antas.
Lumapit si Hami para salubungin ito ng may malakas na tawa. Kasama niya pa rin sina Alan, Elvira, pati na rin si Celso at ang iba pa. Ang mga taong ito ay pawang mga ninuno sa antas ng mga sekta. Para sa kapakanan ng kanilang mga nakababata, iniwan nilang lahat ang mahahalagang bagay sa kanilang mga kamay at pumunta sa Vast Heaven Mystic Realm. Tungkol sa alyansa, ang mga ninunong ito ang nagtatakda ng pangkalahatang direksyon. Ang mga natitirang bagay ay natural na may ibang taong dapat gawin. Ang pinakamahalagang bagay nila bukod sa sarili nilang paglilinang ay ang pag-aalaga sa mga nakababatang inapo. Sa likod ni Hami ay sumama pa nga si Jerome. Nang marinig niya ang mga sinabi ni Hami, namula ang kanyang mukha at palihim na tinitingnan si Mateo paminsan-minsan. Anong klaseng sitwasyon ito? Tinatawag pa nga ba ng sarili niyang ninuno na nakababata niyang kapatid ang batang ito? Hindi ba't sinira nito ang seniority? Nalito si Jerome. Pero may isang punto na malinaw sa kanya. Hindi talaga nagbibiro si Brian sa kanya kanina. Hindi talaga kayang saktan ni Mateo na ito ang isang taong kaya niyang saktan. Ang ilang mga matandang ninuno na ito ay malapit na malapit kay Mateo, tinatawag nila itong nakababatang kapatid. Habang nakikinig si Jerome, lalong tumitindi ang lamig sa kaibuturan ng kanyang puso. Tahimik siyang nagdarasal para kay Mateo na huwag siyang paglaruan ng kanyang matandang ninuno. Kung hindi, dahil sa init ng ulo ng kanyang matandang ninuno, malamang ay hindi niya ito patatawarin. Nagsimulang makinig si Jerome sa ilang taong nag-uusap ng walang kahirap-hirap. Napakataas ng tingin sa akin ni matandang ninunong Chin. Kung hindi ako makakarating sa ika-6 na antas, wala akong magagawa para lumabas ng pagoda, natatawang tugon ni Mateo. Hey, hindi mo na kailangang maging mapagkumbaba, Kuya Croswell. Sinabi na ng mabahong batang yan ng pamilya ko na makakarating siya sa ika-5 antas. Ayos lang ang pag-akyat mo sa ika-6 na antas. Natatawang sabi ni Hami. Ngumiti lang si Mateo. Sa halip, humarap siya kay Celso at sinabing, nahulaan ni matandang ninunong Chin na kaya kung maabot ang ika-6 na antas. Ano kaya ang sinasabi ng Panginoon ng lungsod, kamahalan? Ngumiti rin si Celso at hindi sumagot sa mga sinabi ni Mateo. Sumingit si Alan, tuso itong si matandang Ren at may pinaplanong masama. Ngayon lang, pinilit namin siyang manindigan. Pero ayaw niya lang sabihin. Siguro sa puso niya, may posibilidad din na makarating si Little Brother Croswell sa ika-7 antas. Siyempre, biro lang iyon ni Alan. Sa puso niya, kahit na napakalaki ni Mateo, ang Vast Heaven Inheritance na ito ay mas lalong napakalaki. Ang makarating sa ika-6 na antas ay siya na ang numero 1 tao sa loob ng 1,000 taon para sa Endless World. Paano napapasok ng ganoon kadali ang ika-7 palapag? Kailangang malaman ng isa na hanggang ngayon, iilang tao lamang ang nakarating sa ika-7 palapag. Hindi naman sa hindi siya naniniwala kay Mateo, pero ito ang Vast Heaven Pagoda. Masyado itong magulo. Napuno ng takot si Jerome habang nakikinig sa iilang taong nag-uusap sa lahat ng oras na ito, ngunit hindi siya sinulyapan ni Mateo mula simula hanggang katapusan na para bang hangin. Matapos ang ilang oras na pag-uusap, natuklasan ni Jerome na tila nakalimutan na talaga siya ni Mateo. Sa wakas ay bahagyang humupa ang kanyang matinding kaba. Sa oras na ito, isang napakalaking ugong ang biglang nagmula sa katawan ng pagoda. Ang madilim na katawan ng pagoda ay biglang nagbigay ng liwanag na 100,000 talampakan, na nakasisilaw hanggang sa hindi na maimulat ng lahat ang kanilang mga mata. Langit-ngit. Dahan daw ang bumukas ang napakalaking pinto sa pinakailalim na palapag ng Vast Heaven Pagoda. 550. Bumukas ang malawak na pagoda sa langit. Haha. Hindi ko akalain na may pagkakataon pa rin akong makapasok sa Vast Heaven Pagoda sa buhay na ito. Nakakabalisa talaga kapag naiisip ko ito. Ang tagumpay o pagkabigo ay nakasalalay sa isang aksyon na ito. Kailangan kong mapansin ang karamihan. Ang hindi pangkaraniwang aktibidad ng Vast Heaven Pagoda ay pumukaw ng kaguluhan mula sa mga sekta at mga naglalakbay na cultivator na unang beses na nakikilahok. Kung ikukumpara sa kanila, ang mga disipulo ng 3 sekta ay tila medyo kalmado. Isang liwanag na tabing ang bumuhos pababa mula sa tuktok ng pagoda na parang bigan na natapon sa lupa. Isa itong napakagandang tanawin. Ang katawan ng pagoda na tinatangay ng liwanag na screen na ito ay talagang nagpakita ng mga hanay ng mga pangalan. Itinuon ni Mateo ang kanyang tingin.
Nakita lamang niya ang isang pangalang nakasulat sa pinakatanyag na lugar, si Li Fantian. Nakadikit sa ibabaw ng pangalang ito ang ika-8 antas. Siya rin ang nag-iisang martial artist na nakalampas sa ika-7 antas at nakapasok sa ika-8 antas sa loob ng 10,000 taon na ito. Patuloy na nakatingin sa ibaba si Mateo. May 3 pangalan sa ilalim ng ika-7 antas. Ang unang pangalan ay Marzan. Ang pangalawang pangalan ay Fernan. Ang pangatlong pangalan ay nakakagulat na Leonardo. Ang matandang punk na ito ay malamang na isang maalamat na figure sa walang hanggang mundo noon. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang alamat ay unti-unting nakalimutan na ng mga sumunod na henerasyon. Bumantong hininga si Mateo sa kanyang puso. Sa totoo lang, ang pangunahing dahilan kung bakit nakalimutan si Leonardo ng Endless World ay ang pagkawasak ng Grandian True Sect. Kung hindi, dahil sa pamana ng Grandian True Sect, gaano man ito kawalang silbi, sila rin ang magiging Panginoon ng isang rehiyon sa Endless World. Pagkatapos ng ika-6 na antas, siksikan ng mga pangalan. Hindi rin tiyak kung ilan ang mga ito. Hindi na interesado si Mateo na maghanap pa. Sa pagpunta ni Mateo sa Vast Heaven Pagoda sa pagkakataong ito, ang pinakamababang target ay ang ika-7 antas din. Kung hindi man lang niya kayang tapatan si Leonardo, anong karapatan niya para makialam sa magulong alon na iyon sa Divine Realm? Pero si Mateo ay sadyang mausisa rin kung saang panahon nagmula ang mga taong iyon na sina Marzan at Fernan. Hindi inaasahang hindi pa sila naririnig ni Mateo noon. Sa lohikal na pagsasalita, kaya nilang umabot sa ika-7 antas, hindi naman talaga sila dapat maging mga taong walang pangalan na naitalang walang pangalan. Mukhang ang makapangyarihang agos ng panahon ay naglibing sa limot ng hindi mabilang na mga henyo. Kahit na si Leonardo ay gumala ng walang harang sa Divine Realm ngayon, maaaring wala ng mga taong makakaalala sa kanya pagkalipas ng ilang taon. Tahimik na bumantong hininga si Mateo. Biglang natuklasan ni Mateo na bukod sa mga pangalan, mayroon pa ring kaunting blankong ilaw sa screen, ngunit hindi niya alam kung ano ang gamit nito. Pagkatapos ninyong lahat makapasok, ipapakita ng light screen ang inyong mga pangalan at ang antas na inyong kinalalagyan. Ang malawak na langit na mistikong kaharian na ito ay walang anumang panganib. Ngunit kapag nabigo ang misyon, ililipat kayo palabas ng pagoda. Mawawala rin ang inyong mga pangalan kasama nito. Bukod pa rito, sa loob ng mystical na kaharian, lahat ng sakit ay totoo, kahit na ito ay kamatayan. Tumingin si Mateo sa gilid. Dumating na si Levi sa tabi niya, sino ang nakakaalam kung kailan? Matandang hal, bakit ka na parito? Gulat na tanong ni Mateo. Little brother Crosswell na nililinis ang Vast Heaven Pagoda, paano ako hindi makakapunta at masaksihan ang makasaysayang sandaling ito? Sa loob ng 1,000 taon na ito, ikaw ang martial artist na may pinakamalaking pag-asa na makaabot sa ika-6 na antas. Ngunit nakalulungkot, walang hinihintay ang oras. Kung mas madidagdagan pa ang iyong hangganan, maaaring may pag-asa kang makarating sa ika-7 antas. Sabi ni Levi nang may bahagyang awa. Sa huli, napakababa pa rin ang kasalukuyang hangganan ni Mateo. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay halos kapantay lang din ng lakas ni Brian at ng iba pa. Kung ikukumpara sa potensyal, ang paghatol ni Levi kay Mateo ay pareho. Papasok na ito sa ika-6 na antas. Kung makakalusot si Mateo sa ilan pang mga kaharian, natural na mas mataas ang magiging hatol ni Levi kay Mateo. Pero ang malawak na pagoda na ito sa langit ay malinaw na mas mahirap sa mas malayong bahagi. Ang ika-7 antas ay ang mga limitasyon na mauunawaan ng lahat. Maliban na lang sa hindi alam ng lahat, kasama na si Levi, na ang pinakamababang target na itinakda ni Mateo para sa kanyang sarili ay ang ika-7 antas. Haha! Dahil mataas ang tingin ni Old Hal kay Mateo, kailangan kong harapin ang ika-6 na antas na ito kahit anong mangyari. Natatawang sabi ni Mateo. Maghihintay at titingnan ng matandang ito. Sige, malapit na ang oras. Dapat na kayong pumasok. Sabi ni Levi. Malakas at malinaw na sabi ni Alan, bukas na ang Vast Heaven Pagoda. Kailangang magsikap ang lahat kapag nasa loob kayo. Nasa inyong lahat ang kinabukasan ng aking walang hanggang mundo. Pero ang matandang ito ang unang mag-aalis ng mga hindi kanais-nais na bagay. Ang pagbubukas ng Vast Heaven Pagoda sa pagkakataong ito ay para sa kinabukasan ng aking walang hanggang mundo at para labanan ang pagsalakay ng Fierce Gale World.
Pagkatapos ninyong lumabas mula sa Vast Heaven Pagoda, dapat kayong sumali sa Endless Alliance at maglingkod sa alyansa. Sa hinaharap, kapag natalo ang Fierce Gale World, natural lang na ibabalik namin sa inyo ang inyong kalayaan. Punong alyansaning, tiyak na ibibigay namin ang aming makakaya at maglilingkod sa alyansa. Para sa mga naglalakbay na cultivator martial artist na ito ay isang pagkakataon na minsan lang dumarating sa buhay. Kapag naipakita na ang talento ng isang tao, ang pagtatatag ng isang sekta sa hinaharap ay isang bagay na madaling maisakatuparan. Sabi ni Alan, sige, pumasok kayong lahat mula sa pasukan ng mag-isa. Sa ilalim ng pamumuno ni Alan, ang grupo ng mga martial artist ay lumipad papunta sa pasukan at nag-aagawan sa isa't isa, lalo na ang mga naglalakbay na cultivator martial artist. Para sa kanila, ito ay isang magandang pagkakataon para sa karpa na tumalon sa tarangkahan ng dragon. Bukod pa rito, para mapili, ang lakas ng mga taong ito ay nangingibabaw sa mga itinerant cultivator martial artist. May mga taong may pambihirang talento. Likas sa kanila na ayaw mahuli sa iba. Nagpaalam si Mateo sa grupo ng mga lumang ninuno at sumunod din sa kanila at lumipad papasok sa pagoda. Pagpasok sa Vast Heaven Pagoda, biglang nagbago ang tanawin sa harap ni Mateo. Para bang nasa ibang mundo siya. Hindi pa nakakatayo si Mateo, at nakakita na siya ng malabong paningin sa harap niya. Isang anino ang sumugod papunta sa kanya. Ngunit ang bilis ng anino na ito ay kasing bagal ng kuhol sa mga mata ni Mateo. Casual na itinuro ni Mateo ang isang daliri, at ang anino na iyon ay bumagsak sa lupa ng may malakas na kalabog. Kung titingnang mabuti, isa itong tier 2 demonic beast. Ang swerte talaga ni Junior Apprentice Brother Crosswell. Na makasalubong niya agad ang isang demonic beast pagkakapasok, sabi ni Topher na lumapit kay Mateo ng may malawak na ngiti. Ngumiti si Mateo at sinabing, isa lamang itong tier 2 demonic beast. Hindi na kailangang banggitin pa. Ito lang. Ang misyon ng unang antas na ito ay hindi ang manghuli ng mga demonic beast, hindi ba? Ngumiti rin si Topher at sinabing, tunay ngang matalino si Junior Apprentice Brother Crosswell. Sa totoo lang, ang mga misyon sa unang 3 antas ay pawang panghuli ng mga demonic beast. Magkakaiba lang ang rango ng mga demonic beast. Ang unang antas na ito ay mayroon lamang mga peak tier 2 demonic beast. Ang kailangan nating gawin ay labagin ang pagharang ng mga tier 2 demonic beast, at pagkatapos ay hahanapin natin ang pasukan patungo sa ikalawang antas upang maabot ang susunod na antas. Natigilan si Mateo. Napakasimple lang. Humagalpak ng tawa si Topher at sinabing, simple lang. Haha. Napakasimple lang naman ang iniisip ni Junior Apprentice Brother Crosswell. Huwag mong tingnan kung paano tayo may 300 katao na nakapasok sa Vast Heaven Mystic Realm na ito. Sa unang antas na ito, halos kalahati ng mga martial artist ang matatanggal. Nasa entrance area pa lang tayo ngayon, kaya hindi gaanong marami ang mga demonic beast. Kapag narating na natin ang malalalim na bahagi ng unang antas, ang bilang ng mga tier 2 demonic beast na ito ay aabot sa isang napakakatakot na bilang. Kahit ang mga eksperto sa Transformation Realm ay maaaring hindi maka-address ng walang pinsala. Kahit na nakalusot na ako sa Soul Sea Realm ngayon, hindi rin ako nangangahas na makipaglaban sa kawan ng mga beast. Kung hindi, ang aking essence energy ay mauubos din sa kalaunan at matatanggal. Ngayon lang naunawaan ni Mateo. Kung pagtalo lang pala ito sa mga tier 2 demonic beast, napakasimple lang talaga noon. Bagamat hindi malakas ang lakas ng mga tier 2 demonic beast, kapag umabot na ang bilang sa isang tiyak na antas, magdudulot ito ng pagbabago sa kalidad. Kahit gaano pa kataas ang iyong hangganan, hindi nito kakayanin ang pagod sa pagharap sa napakaraming demonic beast. Ang mga high-tier martial artist ay itinuturing na walang talo. Sa totoong buhay, ganoon din ang nangyari. Pero sa teorya, kayang gamitin ng mga mababang ranggong martial artist ang mga numero para patayin ang mga matataas na antas ng martial artist. Napaisip si Mateo at nagtanong, hindi kaya lahat ng mga demonic beast sa unang antas na ito ay maaaring mapatay ng tuluyan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.